Inanyayahan ko ang 4 na miyembro ng pamilya ng aking asawa para kumain ng sabay-sabay sa gabi ng bispras ng Pasko ng Pakabuhay. Nang oras na para magbayad, nagulat ako dahil umabot ang kabuuang bayarin sa 600,000, agad akong nagpatulong sa pulisya. Makalipas ang 20 minuto, nabunyag ang lihim ng pamilya ng aking asawa at lahat ay natulala. Ang pangalan ko ay Maya. Nang gabing iyon ng bisperas ng Pasko ng Pagkabuhay, ako ang nagpasimuno na anyayahan ang 4 na miyembro ng pamilya ng aking asawa para kumain ng magkasama sa Cafe Adriatico sa Malate, Manila, isa sa mga pinakamarangyang lugar sa lungsod. Simple lang ang aking iniisip, maraming pagtatalo na naganap sa buong taon, kaya naman bago magmahal na araw, naisip ko na magandang magtipon-tipon, kalimutan ang lahat ng hindi kasiyasiyang pangyayari at pangalagaan ang pagkakaisa upang salubungin ang Semana Santa ng may maluwag na puso. Ang 4 na taong kasama ko ng araw na iyon ay ang aking asawa na si Rodel Reyes, ang aking biyenang babae na si Aling Nena, ang aking biyenang lalaki na si Mang Ernesto at ang aking bayaw na si Junior. Nang lumakat kami sa loob ng malalaking salaming pintuan ng restoran, nakita ko ang mga kristal na aranya na nagniningning, ang makintab na marmol na sahig at 2 hanay ng mga kawani na yumuyukod ng may galang at nakita ko ang pagbabago ng tingin ng pamilya ng aking asawa. Nag-angat ng tingin si Aling Nena upang masdan ang kristal na aranya at pagkatapos ay lumipat sa mga imported na bulala na nakahanay sa buong koridor. Ang kanyang labi ay nagsara, parang pinipigilan ang kanyang kasabikan. Si Junior naman, ang kanyang nga mata ay naglibot mula sa bar nga alak hanggang sa mga pribadong silit sa dulong ng pasilyo. Hindi katulad ng mukhang isang taong kakain, katulad ng isang magnanakaw na natuklasan ng isang bodega ng kayamanan. Dinala kami sa isang maluwag at pribadong VIP na silid. Sa gitna nito ay may mesa na may magandang areglo ng puting orkidya. Hindi pa ako nakaupo nang biglang nagsalita si Aling Nena ng may tono ng panunuya, kalahating biro, kalahating sindak. Kung mag-imbita ka naman, maging tama naman. Huwag mag-order ng 3 murang ulam tapos magpanggap na mayaman. Baka mapagtatawanan tayo ng mga tao. Narinig ko ito ng may mapait na puso, ngunit ngumiti lamang ng bahagya habang hinihila ang aking upuan, parang walang nangyari. 3 taon na akong manugang, sanay na ako sa kanilang ugali. Sa bawat pagpapatawad ko, lalo silang nagiging lupit. Nang iabot ng waiter ang menu, agad itong sinagit ni Junior. Nagliwanag ang kanyang mamata parang isang batang nakahanap ng bagong laruan. Nag-order siyang pinakamahal na pagkain ng walang tigil, may bahaging hipon, mga hipon sa sarsang puti, sashiming tuna, at ilang bota ng imported na ala na ang halaga ay katumbasan sahod ng isang ordinaryong tao sa loob ng maraming buwan. Bago ako makasabing ang kahit ano, sumingit si Aling Nena. Tama iyan, mahal na araw na, kumain ng masarap, isang beses lang sa isang taon makaupo tayo sa lugar na ganito. Si Rodel, na nakaupo sa tabi ko, ay kalmante sa ibabaw, at minsang ngumiti ng malambot sa aking direksyon na parang tunay na nagmamahal sa kanyang asawa. Ngunit alam ko ang ibig sabihin ng ngiting iyon, hindi ito tunay na ngiti, ito ang ngiting ang isang tao na alam na mayroon pang isa na magbabayad ng lahat. Sa buong oras na kumakain sila, napansin kong lumabas-masok si Junior ng ilang beses. Ang dahilan niya ay pupunta sa chair, ngunit sa bawat pagbabalik, mas masaya siya kaysa dati. Minsan nakita ko siyang yumukot ng naktay-type ng mensahe. Ang sulok ng kanyang labi ay umangat ng may tagumpay. Pagkatapos ay dali-daling ibinalik ang screen ng kanyang telepono nang mapansin niyang tinitignan ko. Si Mang Ernesto naman ay kakaibang kumilos. Habang kumakain, nakatanggap siyang ilang tawag sa telepono. Ibinaba niya ang kanyang boses, parang natatakot na may makarinig. Nakaupo ako malapit sa kanya at bahagya kong narinig ang ilang linya tulad ng, "O, hintay ka lang sa labas, malapit na matapos. Dadalhin ko pababa ng mamaya, huwag kang umahon dito." Naputol-putol. Ngunit ang paraan kanyang pagsasalita ay nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam.
Hindi parang isang kamag-anak na nangako na magdala ng natirang pagkain, parang may mas lihim at mas madilim na nangyayari. Samantala, si Rodel mula simula hanggang katapusan ay hindi kailanman humalubilo sa pag-order o pagpapaalala sa kanyang ina at kapatid. Nakaupo lamang siya roon. Paminsan-minsan ay nagsusubong ang isang piraso ng inihaw na isda para kay Aling Nena, paminsan-minsan ay nagbubuhos ng alak para kay Mang Ernesto. Sa kanyang bibig, palagi siyang nagpapanatiling imahengang isang mapagmahal na anak at mabuting asawa, ngunit nang dumaan ang isang waiter, bumubulong siya sa aking tainga habang ngumingiti ng bahagya. Ikaw na bahala sa pagbabayad ha, mahal. Mas bihasa ka sa mga lugar na ganito. Kung may kailangan, ikaw na ang makipag-usap. Isang pangungusap na parang tiwala sa asawa, ngunit naunawaan ko ang tunay na kahulugan nito. Mula pa simula, itinakda na niya na lahat ng gawain ngayong gabi ay mahuhulog sa aking mga balikat. Malapit na sa katapusan ng hapunan, lalo pang lumala ang ugali ni Aling Nena. Tinawag niya ang waiter. Itinuro ang halos lahat na plato na halos hindi pa nagagalaw sa mesa at sinabi, "Kuya, pakibalot na ito lahat. Sayang ang pagkain na ganito kaganda kung itatapon. Dala ko nalang pawi para pasalubong sa mga kamag-anak pag-uwi sa Bulacan." Tiningnan ko ang mamahal na platong halos hindi pa nasasaluhan ng may panlalapat sa dibdib. Nagtitipon ang mataw para kumain ng sabay-sabay sa bisperas ng Pasko ng pagkabuhay upang ipagdiwang ang pagkakasama-sama, samantalang ang pamilya ng aking asawa mula simula hanggang katapusan ay naktuon lamang sa kung paano makakuha ng mas marami, magtago ng mas marami at magdala ng mas marami pauwi. Parang kung mahuli sila ang isang segundo, mawawalan sila magpakailanman. Nga alas 10 ng gabi, tapos na ang hapunan. Pinunasan ni Rodel ang kanyang bibig, tumayo muna, at lumingon sa akin ng may napaka-ordinaryong tono. Pumunta ka na sa cashier. Bayaran mo na. Ihahatid ko muna sina tatay at nanay pababasabay na dalhin ang manggamit. Tumango ako, kinuha ang aking bag at lumabas. Sa sandaling iyon, kahit hindi na maganda ang nararamdaman ko, nag-isip pa rin ako na ang pinakamalala ngayong gabi ay isang hapunang napakaraming na order na gastos ng ilang 10,000 piso ang higit sa inaasahan. Hindi ko pinaniwala ang naghihintay sa akin sa reception desk ang isang bitag na maaring ilubog ang aking buhay magpakailanman. Ang manager ng restaurant na si Ate Christy, nang makita niya akong pumunta, ay bahagya siyang yumuko. Malinaw kong nabasa ang kanyang mata na hihiyang tingnan. Pagkatapos mag-print ng bill, hindi niya ito agad iniabot sa akin. Hawak niya ang papel sa gilid na mesa sa loob ng ilang segundo, parang gustong sabihin ang isang bagay ngunit nag-alangan. Naramdaman kong may kakaiba, kaya kinuha ko na lang ito. Nang matapat ang aking mamata sa linyang kabuwang bayad, lumamig ang aking makamay. Adi 812,000. Naisip kong nakamali ako, kaya dinilat ko ito sa aking mamata at binasa muli-mula itaas hanggang ibaba. Bukod sa gastos sa pagkain, nakasulat doon ang 4 na gintong nakabalot na business package, 2 botengang bihirang alak na lumang edisyon, bayad sa pagupangang personal na fault, at bayad sa premium na serbisyong pag-ingat ng pakete. Linya-linya ang masalitang iyon ay nagpatunong ang ingay sa aking tainga. Tiningnan ko ang huling bahagi ng bill. Sa kolong ng kumpirmasyon ng customer ay may pirma sa ilalim ng aking pangalan. Ngunit sa isang tingin lamang, alam ko na hindi iyon ang aking sulat. Ang guhit nito ay nagsisikap na tularan, ngunit masyadong mahirap, masyadong pinilit at wala ang aking ugaling laging hinahawi ang kaunting baluktot ang dulo ang aking pangalan. Itinapat ko ang aking mukha at tumingin kay Ate Christy. Bumaba ang aking boses hanggang malamig ang narinig. Sino ang pumirma nito? Nilunok ni Ate Christy ang kanyang lawi. Nanginginig ang kanyang labi bago sumagot ng mahina. Pasensya na po, ma'am. Kanina ay isang binatang lalaki na kasama ang pamilya ninyo. Sabi niya alam ng ma'am at hiniling na iproseso namin ito ayon sa mga order na ginawa na. Sa sandaling iyon, hindi na ako natakot. Naging napakalinaw ng aking isip. Kasing linaw na naramdaman kong kumukulo
ang bawat ugat sa aking katawan. Ibinaba ko ang bill, dahan-dahang inilabas ang telepono mula sa aking bag at tumingan si Ate Christy ng diretso sa mga mata. Bawat salita ay binikas ko ng malinaw, pakihanda ang CCTV recording ng lobby. At ngayon, pakitawagan ang pulisya para sa akin. Habang nakatayo ako sa reception desk, hawak ang bill na lampan 12,000 at naririnig ang sinabi ng kawani na may nakpekang aking pirma, ang aking isip ay hindi lamang punong galit. Ang pangyayaring iyon ay nakbalik sa akin sa buong paglalakbay ng aking buhay. Parang ang lahat ng nangyari ngayong gabi ay hindi aksidente kundi resulta ng bawat pagpapatawad ko, bawat kasinungalingan ko sa aking sarili, bawat pagtatangkang maniwala na gagawa ngang mabuti, ang iba kung ikaw ay maging mabuti muna. Hindi ako uring babaeng mahina, lalong hindi isang manugang na nakikisama lang at walang kaya. Ako ang nag-isang anak ng aking ama tagapagtatag ng isang malaking network ng logistics at mga restaurant sa buong Luzon at Visayas. Mula pagkabata, hindi ako nakulang ng kahit ano, ngunit tinuruan ako ng aking ama ng napakahigpit. Itinuro niya na ang pera ay isang instrumento, lamang ang karakter ang tumutukoy sa halaga ng isang tao. Marahil dahil lumaki sa ganitong aral, nang makilala ko si Rodel, napakawalang muwang ng aking pag-isip. Gusto kong itago ang aking tunay na pagkakakilanlan. Mabuhay bilang isang ordinaryong babay upang makita kung wala ang kayamanan ng aking pamilya, taos puso ba siyang magmamahal sa akin. Noon ay sinabi ko na nagtatrabaho lamang ako bilang operations manager sa isang kumpanya ng serbisyo. Ang aking kita ay katamtaman ngunit walang espesyal. Nagdadamit ako ng simple, nakmamanehong ng ordinaryong sasakyan at hindi kailanman nagsalita kay Rodel tungkol sa negosyo ng aming pamilya o sa mga asset na nakarehistro sa aking pangalan. Sa simula, pinagiwala ako ni Rodel na napili ko na ang tamang tao. Malambot siya, magalang ang pananalita, mapagmalasakit at mahusay na manliligaw. Nang pagod na ako, nagdadala siya ng mainit na kape. Nang malungkot ako, nakikinig siyang tahimik sa aking kwento. Ang katamtamang kabutihang ugali na iyon ang nagpabago ng aking puso. Napaisip ako na sa wakas ay nakatagpo ng lalaking nagmamahal sa akin para sa akin mismo, hindi dahil sa pera sa likod ko. Ngunit hindi pa umabot sa kalahating taon pagkatapos ang kasal, nagsimula na akong mapagtanto na ang pagiging malambot na iyon ay isang napakanipis na maskara. Nang pumasok na ako sa kanilang bahay bilang manugang, hindi na matagal ni Aling Nena na itago ang kanyang tunay na ugali. Sa bawat pagbubukas ng bibig, lagi niyang sinasabihan na ang aking pinagmulan ay hindi sapat na mayaman, walang katayuan, at hindi nagdalang malaking pera bilang dote. Minsan nakita niya ang damit na suot ko at nanggiyagis. Ang mababae ngayon ay matatalino nga, wala naman sila kaya pero makakuhang mabuting asawa. Ngumiti lamang ako ng mapait sa loob ko. Hindi niya alam na ang singsing na suot ko ng araw na iyon ay sapat na para ay renovate ang buong bubong ng kanilang lumang bahay. Si Mang Ernesto ay kakaiba. Mas tahimik siya, ngunit sa bawat pagbanggit ng pera, agad nagliwanag ang kanyang mamata. May ugali siyang dahan-dahang nakikinig sa iba na nagsasalita, ngunit pagdating sa kita, magbubuo siya ng boses at magsisimulang magsermon. Ang pinakapalagi niyang sinasabi ay, para mabuhay ng maayos ang pamilyang ito, dapat malaman ng manugang ang kanyang lugar. Unahin muna ang pamilya ng asawa, mukhang payo. Sa katotohanan, ito ay utos na nakabalot sa mapagsaklaw na tono. Sa kanyang isipan, ang pagiging mabuting ang isang manugang ay hindi sinusukat sa kanyang karakter kundi sa daming ang pera na maari niyang ibigay sa pamilyang asawa. At si Junior ibang uri ng kalamidad. Tamat siya. Ngayon nandito, bukas nandun. Ngunit ang kanyang paraan ay napakataas. Ang telepono ay dapat pinakabago, sapatos na makinang at damit na may malaking logo sa dibdib. Madalas siyang nakikipag-inuman sa mga kaibigan na ang hitsura ay kahina-hinala, nagupit na malinis, palaging pinag-usapan ang milyon-milyon na parang nasa kanila na ang pera. Paulit-ulit siyang nanghiram ng gamit o pera.
Nangangga ko na isasauli at pagkatapos ay nakakalimot parang hindi nangyari. Kung papaalalahanin ko siya ng mahinahon, ngingisi siya. Bayaw, magkamag-anak tayo, hindi negosyo, perang pamilya ito, hinding ibang tao. Ngunit ang pinaka nakakapababa ng loob sa akin ay si Rodel pa rin. Kung ang biyenan ko ay masamang bibig, ang biyenan naman ay masakim sa tingin, at ang bayaw ay tuso sa gawa si Rodel ang uring taong nakakasakit sa iba sa pamamagitan ng pagtatayo sa labas ng bilog ng malinis. Bihira siyang sumigaw sa akin, lalong hindi naksasalita ang masasakit na salita, ngunit sa halos bawat alitan, palagi siyang pumapanig sa kanyang ina at kapatid. Nang tinutukso ako, tahimik siya. Nang pinilit akong magbigayng pera, pinapayo niya akong pumayag. Nang pinagsasabihan ako, humihinga lamang siya ng malalim. Hayaan mo na, mahal, pamilya tayo, bakit pa mag-away? Iyon ang panungusap na pagod na akong marinig. Hindi ito pangungusap ng isang tagapamagitan. Ito ang paraan niya ng pagpapatibay ng kanyang kaduwagan. Sa buong panahong iyon, hindi naman ibig sabihin na hindi ako tumulong sa pamilyang asawa ko. Lihim kong binayaran ang hospitalization ni Aling Nena nang i-admit siya dahil sa mataas na presyon ng dugo. Binayaran ko ang nakaimbis na utang ni Junior na itinago ng buong pamilya. Sinabi lang nila na nakamali siya dahil nakuha sa mga kaibigan. Nagpagugol pa ako para i-renovate ang bahay ni Mang Ernesto na sira-sira na pinalitan ang bubong, sahig at banyo. Ngunit ang makukuha ko lamang sa lahat na ito ay ang pakiramdam na itinuturing nila ito bilang obligasyon ko, walang taimtim na pasasalamat, walang tunay na pagkilala. Sa kabaliktaran, sa bawat pagtanggi ko sa kanilang makahilingang hindi makatuwiran, wika ni Aling Nenang parehong pangungusap ng may matagal na tonong nakakasuka, ano ba itong manugang na ito? Mukhang kuripot toto talagang hindi itinuturing na pamilya ang pamilyang asawa. Sa bawat pagkakataong nangyayari iyon, mag-aalis si Rodel o upo ng tahimik na parang isang estranghero. Nagpatawad ako hindi dahil takot. Nagpatawad ako dahil noong panahong iyon ay hangal pa ako, umaasa na isang araw makikita ng aking asawa ang tunay na mukha ng kanyang pamilya. May intindihan niya kung gaano karaming inialay ko para sa kanya. Ngunit habang lalo akong nagpapatawad, lalo silang nagpapigil. Habang lalo akong malambot, lalo nilang iniisip na mahina ako. At hanggang sa gabing iyon ng bisperas ng Pasko ang pagkabuhay nakatayo ako sa harap ng bil sa aking pangalan, ngunit may pagkangpirma sa wakas na unawaan ko ang isang mapait na katotohanan. May mga tao na kung bibigyan mong isang hakbang, hindi sila magpapasalamat. Kukwentahin lamang nila kung gaano pa karaming mga hakbang ang maari nilang tapak-tapakan sa ibabaw ng iyong ulo. Kung isipin uli, ang nangyari nung gabing bisperas ng Pasko ng pagkabuhay ay matagal nang may binhi. Hindi ito biglang dumating tulad ng kutsilyo na nahulog mula sa langit kundi dahan-dahan sa pamamagitan ng maliliit na babala na nakakalat sa paligid ko sa loob ng halos isang buwan. Kaya lang noong panahon na iyon ay hindi ko pa naitipon ang maito sa isang kumpletong larawan. Naramdaman ko lamang ang kakaibang pakiramdam, ang hindi natural, at pagkatapos, ay pinilit ang aking sarili na maniwala na baka sobra na lang ako sa pag-isip. Mga isang buwan bago ang hapunang iyon, nagsimulang magpakita si Rodel ngang kakaibang gawi. Noon ay hindi siya nagmamalasakit sa aking mga papel o notebook. Ngunit kamakailan bawat ilang araw, humihingi siyang ballpen at notebook at sinasabi na ngumingiti, "Mahal, pumirma ka dito. Magre-rehistro ako ng loyalty card para sa atin nang makakuha tayo ng diskwento pagkain sa restaurant." Tinanong ko kung para saan. Sumagot siya ng walang bahala. Kailangan ng sampleng pirma para nakasync ang data. Mukhang maliit na bagay. Nakaranas na rin ako ng lugar na humihingi ng numero ng telepono at pirma para sa membership card. Ngunit ang nakpabago ang loop ko ay si Rodel hindi lamang minsan ito hiniling. Hiniling niya ito ng maraming beses sa iba't ibang blankong papel. Minsan pagkatapos pumirma ako, bumalik ako para kumuhang tubig at nang lumingon ako, nilupi na niya ang papel at inilagay sa kanyang wallet. Nang tanungin ko ulit, tumawa siya. "Ang pinag-iisipan mo,
Maganda ang pirma mo, kaya kinuha ko na lang para sa sample. Naramdaman ko ang kakaibang pakiramdam, ngunit pinabayaan ko pa rin. Sa pag-aasawa, kung lahat ng bagay ay pagdududahan, paano mabubuhay ng maayos? Hindi lamang si Rodel ang kakaiba, si Junior din ay kakaiba. Karaniwan ay magulo ang kanyang hitsura, gulong-gulo ang buhok, at ang kanyang para ay naubos sa hindi alam saan. Ngunit biglang nagbago siya sa maikling panahon. Pinalitan ang kanyang teleponong bagong modelo, mas mayos ang damit, laging makinang ang sapatos. Isang araw nakita ko siyang may gintong relo na may asul na dial, medyo mahal, pero ang trabaho niya ay part-time pa rin. Nagbiro akong nagtanong, ay mukhang maayos ang negosyo. Tumingin siya sa akin sandali at ngumisi. Ako ay nagtatrabaho para sa sarili ko, hindi pinag-aalagaan ng iba. Bakit nagtatanong-tanong ang ate? Ang paraan ng kanyang pagtugon ay nagpabawas ng aking interes na magtanong pa. Ngunit sa aking isip ay lumabas ang tanong, saan galing ang pera? Si Mang Ernesto ay kakaiba pa rin. Hindi siya nagpapakita. Hindi maraming salita, ngunit bawat ilang araw pumupunta siya sa tapat ng gate para tumanggap ng isang bagay. Minsan ay makapal na envelope, minsan ay maliit na pakete na nakabalot na brown na papel. Pagkatapos tanggapin, hindi niya dala sa sala, direkta sa kanyang silid, binuksan ang cabinet at itinago sa pinakamababang drawer. Isang araw habang nagwawalis ako, narinig ko na nagbukas ang pintong kanyang kwarto. Nang lumingon ako, nagsara na niya ito ng mahigpit. Nang kumain, nakaupo siyang umiinom ng tsaa na parang walang nangyari. Naramdaman ko ang kakaibang pakiramdam, ngunit biyenan naman niya. Hindi ko maaring magsugal at pumasok at itanong kung ano ang tinatago niya sa cabinet. Ang pinaka-kakaiba ay si Aling Nena. Isang babaeng katulad niya ay kadalasang nag-alala lamang sa pamilihan. Tsismis ng mga kapitbahay, kung sino ang bumili ng ano o kung sino ang nakatanggap ng pasalubong. Biglang naging interesado siya sa mga bayarin, dokumento at selyo. Isang hapon habang sinusuri ko ang ilang trabahong dokumento sa sala, umupo siya sa tabi ko na may bihirang matamis na tono. Maya, may kilala ka bang nagtatrabaho sa opisina, Nege Notaryo? Baka kailangan ko mamaya para sa mga papel ni Junior para mabilis. Tiningnan ko siya. Kung ordinaryong negosyo, nagsasalita na siya ng diretso, hindi nagliligoy-ligoy ng ganun. Sumagot ako ng papalabas lamang na wala akong kilala sa larangan na iyon. Agad siyang natahimik, ngunit malinaw na hindi siya nasisiyahan sa sagot. Mula noon, mas naging mapagbantay ako, at habang mas pinapansin ko, mas maraming kakaibang bagay ang nakikita ko. Madalas na nagtitipon sina Rodel at Junior at nakukwentuhan hanggang hating gabi. Isang gabi na lumabas ako sa sala para kumuhang tubig, narinig ko silang magkasama doon. Ibinaba nila ang kanilang mga boses hanggang halos bumubulong na. Pagkakita sa aking anino, biglang tumahimik ang dalawa. Dali-daling binago ni Rodel ang paksa. Uy, hindi ka pa natutulog, mahal. Habang si Junior ay yumuko at nilaro ang kanyang telepono na parang walang nangyayari. Isang beses lang, maaring pagkakataon. Ngunit dalawa, 3 beses na sunod-sunod, hindi na iyon normal. Pinakanaalala ko ang isang gabi, mga 1 linggo bago ang hapunan sa bisperas ng Pasko ng pagkabuhay, nagising ako ng mauhaw. Nang bumaba sa kusina, narinig ko ang boses ni Junior mula sa dulo ng koridor. Nagsasalita siya ng napakahina, ngunit dahil tahimik ang gabi, malinaw na narinig ko ang bawat salita. Ang importante ay lumipas na ang okasyon, tapos na lahat. Naayos na ang mga dokumento. Kung may mangyari, siya ang mananagot. Agad akong huminto sa pintuan. Bago pa ako lumakad muli, malakas na umubo si Rodel. Pagkatapos, pag-usapan na nila ang presyo ng lupa at iba pang walang kwentang negosyo. Lumabas ako at nagtanong kung ano ang pinag-usapan nila. Sumagot ng maiksi si Rodel. Kwentuhan lang. Mali siguro ang narinig mo. Ngunit mula ng gabing iyon, ang tinik sa aking puso ay naging mas matalim. Pagkatapos, 2 araw bago ang hapunan,
Maring sinabi ni Rodel na kailangan kong mag-reserve ng napaka-pribo-pribong VIP na silit, mas pribado, mas mabuti. Sinabi ko na hapunan lang itong pamilya, pwede na ang ordinaryong silit, mas matipid pa, hindi siya sumang-ayon, binigyang diin pa ang kailangan ng VIP na silit, gusto ni nanay at tatay ng tahimik. Pagkatapos ay idinagdag pa, tandaan mo, i-reserve mo sa iyong pangalan, kung kailangan nila ng ide, ipadala mo na lang ang larawan ng iyong ID ng maaga para mabilis. Talagang nag-alala ako sa pangungusap na iyon. Ordinaryong hapunan, bakit kailangan ng aking pangalan at maging sangkot pa ang ide, hindi iyon natural. Ngunit ang pinaka-naalala ko ay sa hapon ng araw mismo. Habang nagbibihis ako, nakita ko si Junior na pumasok mula sa labas, yakapin ang isang itim na leather bag na may combination lock. Niyayakap niya ito ng napakahigpit hanggang sa tumingin ito ng nakakatawa. Naktanong ako ng walang gatol, ano ba ang dala mo? Bakit parang nagbabantay ng yaman? Ngumisi siya. Hindi ito negosyo ngate. Ito ang kagamitan sa trabaho. Huwag magtanong-tanong. Ang kanyang sagot ay pabigla at kakaiba. Dahil sa ugali ni Junior, kung may ipinagmamalaki siya, sana ay binuksan na niya ito matagal na hindi katulad ng pagbabantay nito. Lahat ng mga detalyeng iyon mga sample na pirma. Usapin ng notaryo, bulong sa hating gabi, itim na leather bag na may kandado, hanggang sa paraan ni Rodel na patuloy na binibigyang diin, ang paggamit ng aking pangalan noong panahon na iyon ay makakaiba pa rin ang lahat, hindi pa bumubuong isang malinaw na larawan ng konspirasyong buo. Ngunit ang intuisyon ng isang babae ay minsang hindi nangangailangan ng kumpletong katibayan para magsalita. Tahimik lamang itong humihila ng iyong kamay, nagpapaalala sa iyo na may mali sa harapan. At habang lumalapit ang oras na tumahak sa Cafe Adriatico ng gabing iyon, lalong natitiyak ko na ang hapunang ito sa bisperas ng Pasko, kang pagkabuhay ay marahil ay hindi lamang isang ordinaryong hapunan. Naghintay si Ate Christy hanggang wala ng ibang tao malapit sa cashier desk, pagkatapos ay bahagya siyang yumuko sa aking direksyon. Ang kanyang boses ay napakahina. Kung hindi ako nakatayo ng ganun kalapit, baka hindi ko narinig. Ma'am, ang tunay na nagpirma sa lahat ng karagdagang bayad ay hindi si Ma'am, isang binatang lalaki na kasama ng inyong pamilya. Gumamit pa siya ng personal na datos ang Ma'am para hilingin ang pagbubukas ang personal na vault at para tumanggap ng pakete na in-order na. Natahimik ako ng ilang segundo, kahit nahanda na ang aking puso dahil sa naramdaman ko noon. Ang direktang kumpirmasyon mula sa manager ng restaurant ay nakpagalaw ng balahibo ng aking ulo. Lahat ng malabong hinala sa loob ng isang buwan ay biglang naktipon-tipon sa isang mabigat na hampas sa aking ulo. Kaya tama, hindi ako paranoid, hindi ako nagmamalabis. Ang isang tao sa pamilya ng aking asawa ay tunay na gumagamit ng aking pangalan para gumawa ng isang bagay na hindi mayos sa gabing itong bispras ng Pasko ng pagkabuhay. Hinila ko ang bill ng mas malapit, dahan-dahan kong binabasa ang bawat linya nito. Habang binabasa ko, lalo pang nagiging malinaw ang aking isip sa malamig na paraan. Ang kabuang 105,000 ay hindi lamang nakmula sa pagkain sa mesa. Bukod doon, may serye nga napakakaibang gastos. Bayad sa pagupangang personal na foul sa loop ng 2 oras, 4 na gintong nakabalot na business package, bayad sa kumpirmasyon ng tatanggap, 2 botang bihirang alak na may espesyal na selyo, at karagdagang gastos para sa lihim na pagpapadala. Tinitignan ko ang masulat na ito at dahan-dahan ang puso ko ay nagyayelo. Hindi na ito tungkol sa hapunang napakaraming na order. Ito ay isang nakatagong transaksyon. Ginamit ang isang tao ang okasyong hapunan, ginamit ang pribadong silit, at ginamit ang aking pangalan para gawing legal ang isang maruming bagay. Tumingin ako kay Ate Christy, pinagsisikapang panatilihing kalmante ang aking boses, pakidetalye pa. Ilang beses pumunta ang taong iyon sa cashier. May CCTV ba kayo? Mabilis na tumango si Ate Christy. Mukhang tensyonada siya. Meron po, Ma'am, CCTV.
sa lobby at koridor namin. Kumpleto ang recording. 2 beses pumunta ang binatang lalaki dito para pumirma. Pagkatapos, izanggi mas matanda sa grupo NG Ma'am. Naalala ko ang lalaking kasama ngang Ma'am na bumaba sa lobby at nakipagkita sa isang lalaking may sombrero. Nag-usap sila mga 2,3 minuto. Pagkatapos ay may ibinigay ang lalaking may sombrero na isang pakete. Narinig ko iyon at hindi na kailangan pang magtanong kung sino ang binatang lalaki at ang mas matandang lalaki. Sa aking isip ay agad lumabas ang mamukha ni na Junior at Mang Ernesto. Ang isa ay palaging lumalabas-masok na dahilan ay ang chair. Ang isa naman ay hawak ang telepono habang nagsasalita ng mahina na ang mamata ay nagtatanaw sa pintuan. Bawat detalye na nagpabagabag sa akin mula sa simulang gabi ay nagsama-sama ngayon sa isang nakakatakot na paraan. Ang puso ko ay tunay na nanigas. Hindi lamig dahil sa takot, lamig nang makita ngang isang tao ang kalaliman ng bangin na halos mahulog siya. Alam ko na kung ngayon ay gumawa ako ngang kaguluhan, bumalik sa VIP na silid, matapang na tinanong ang lahat. Ang unang gagawin nila ay hindi ang pag-amin, babalikturin nila ang sisi sa akin. Sasabihin nila, alam na namin mula pa nung simula, ngunit nagsisi na kaya mag-ingat na sa pera. Sabay-sabay nilang lilikha ang ibang kwento, gagawin akong paranoid na babae na nakpalaking problema ang pamilya. At kung matagumpay nilang matanggal ang lahat ng bakas, matatalo ako. Huminga ako ng malalim, ibinaba ang bill sa mesa, pagkatapos ay tumingin ng diretso sa mga mata ni Ate Christy. Binikas ko ang bawat salita ng malinaw, pakikinig mo sa akin. Una, huwag iproseso ang pagbabayad na ito sa anumang paraan. Pangalawa, pigilan ang lahat ng pakete na hindi pa naalis. Pangatlo, itigil ang lahat ng proseso ngang lihim na pagpapadala. Huwag hayaang tumanggap ng anumang bagay ang sinuman sa aking ngalan muli. Kaya ba? Mabilis na tumango-tango si Ate Christy, nanginginig ang kanyang boses. Kaya po, Ma'am, naintindihan ko. Tiningnan ko ang kanyang mamata. Alam kong natakot siya, ngunit ang takot niya ay nananatili sa katanggap-tanggap na hangganan. Nagdagdag ako ng isang pangungusap pa. Hindi ko pagpapahirapan ang restoran. Kailangan ko lang ang inyong kooperasyon at talagang lihim. Sige po, Ma'am. Naintindihan ko, ang sagot niya. Pagkatapos noon, inilabas ko ang aking telepono. Malamig ang aking madaliri, ngunit hindi nanginginig. Pinindot ko ang numerong pulisya. Maikli at malinaw ang aking boses. Nandito po ako sa Cafe Adriatico sa Malate, Manila, VIP room sa ika-2 palapag. Dito ay may indikasyon ng pagpepeka ang pirma, maling paggamit ng personal na data, at pinaghihinala ang kahina-hinalang transaksyon na naganap sa loob ng restaurant. Humihiling ako na agad na pumunta ang mga pulis. Naktanong ang kabilang dulo ng ilang detalye. Sinagot ko ang isa-isa ng maiksi at walang dagdag na emosyon, direkta sa punto. Pagkatapos isara ang telepono, lalo pang naging malinaw ang aking isip. Marahil kapag ang isang tao ay naitulak hanggang sa kanyang hangganan, ang emosyon ay kusang-loob na umaatras upang bigyan daan ang instinct ng kaligtasan. Hindi agad ako bumalik sa VIP na silid. Nakatayo akong tahimik sa harap na reception desk sa loob na ilang segundo, nakatingin sa harapan. Ngunit sa aking isip, binubuo ko ang lahat ng piraso ng puzzle sa loob ng isang buwan. Mga papel na hiniling ni Rodel na aking pirmahan na dahilan ay loyalty card. Ang utos niya na gamitin ang aking panggalan sa pagre-reserva na lugar. Ang kakaibang atensyon ni Mang Ernesto sa mga resibo at opisyal na dokumento. Ang paikot-ikot na tanong ni Aling Nena tungkol sa notaryo. Ang bulong ni Junior sa hating gabi na pagkatapos na okasyon ay tapos na ang lahat. Ang itim na leather bag na may kandado na niyayakap niya parang buhay niya. Ang matawag sa telepono sa tapat ng gate. Ang nasandaling tahimik sina Rodel at Junior nang makita akong darating. Lahat ng ito ay hindi na makakaisa. Lahat ng ito ay nagsama-sama sa isang bagay na napakalinaw hanggang sa nakakaramdam ako ng pagduduwal. Ang bill na 8,800,000 na iyon, napagtanto ko, ay tuktok lamang ng yelo.
Iyon ang bahaging nakikita na talaga ang restaurant, ngunit sa ilalim nito ay tiyak na may mas malaking problema. Malaki enough para kailangan nilang gamitin ang aking panggalan. Malaki enough para gamitin ang hapunan sa bisperas ng Pasko ng pagkabuhay bilang harang. Malaki enough para ang asawa, biyan ng babae, biyan ng lalaki, at bayaw ay kailangang makiisa at maglaro ng drama ng napakalalakpas. Humigpit ang aking kapit sa telepono sa aking kamay, ang makukoko ay natutulusok sa palad hanggang sa masaktan, ngunit hindi ko na ito naramdaman. Lumingon ako sa direksyon ng koridor na patungo sa VIP na silid. Sa likod ng pintuan na iyon ay 4 na taong kakapiling ko sa hapagkainan. Natawa at tinawag akong pamilya. Ngunit sa likod ko, ginamit nila ang aking pangalan para sa isang maruming transaksyon. Handa silang itulak ako upang tanggapin ang lahat ng bunga. Kung mabunyak ang problemang ito, ang aking nararamdaman ay hindi na galit. Nagbago ang nararamdamang iyon sa isang bagay na malamig, matibay, at walang daan pabalik. Inayos ko ang aking bag, itinuwid ang aking mabalikat, at nagsimulang lumakad. Bawat hakbang sa marmol na sahig ay magaan ang tunog. Ngunit sa aking isip, bawat salita ay nakaayos na ng malinaw tulad ng isang kutsilyo na handang humampas. Mabuti. Kung gusto ninyong laruin ang malaking larong ito sa aking pangalan, ngayong gabing ito ay ipakikita ko sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng magbayad ng buo. Bumalik ako sa VIP na silid na ang mukha ko ay napakatahimik hanggang sa nakaramdam akong kakaiba sa sarili ko. Ilang minuto lang ang nakalipas, umiikot pa rin ang aking isip sa 12,000 ras na bill at mga pekeng pirma na naktapal-tapal tulad ng bitag. Ngunit habang nakatayo sa harap ng pintuan ng silid, naramdaman kong nagmalamig ako ng mabilis kasinlamig ng salamin sa gabi ng Pasko ng pagkabuhay. Marahil sa isang punto, kapag napagtanto ng isang tao na kakaitulak lamang siya sa gilid ng bangin, ang sakit ay atras, bibigyan ng daan ang isang nakakatakot na katapatan ng pag-isip. Itinulak ko ang pintuan at pumasok. Ang kalagayan sa loob ay kakaibang kakaiba sa bagyo na naknangalit sa aking isip. Si Aling Nena ay nakaupo pa rin ng palalo sa dulong mesa, nagutos sa waiter na ibalot ang natirang talangkang. Matinis at walang pakialam ang kanyang boses. Pagiwalayin ang sarsaha, huwag pagsamahin, baka mapalo na kapag init muli. Si Junior ay nakaupo nang nakapaliko ang binti sa upuan, nilalaro ang kanyang telepono. Ang sulok ng kanyang labi ay umangat, parang taong nakatapos ng malaking trabaho ng matagumpay. Sa pagkakita lamang ng tanawin na iyon, lumabas ang hindi mapahayag na pakasuklam sa aking puso. Nagtitipon ang matao para kumain sa bisperas ng Pasko ng pagkabuhay upang magsama-sama. Samantalang ang pamilya ng aking asawa mula simula hanggang katapusan ay abala lamang sa pagkwentang maari nilang makuha, itago, at talhin pauwi. Nang makita niya akong pumasok, agad na tumingin si Rodel. Ang kanyang mata ay tumingin sa aking mukha, parang nag-aral kung hanggang saan na ang alam ko. Ngunit sa ibabaw ay pinagsisikapan pa rin niyang panatilihin ang kanyang dating tono, halongang hindi mapigilan at pekeng pagmamalasakit. Matagal ka naman, bayat lang naman iyon, parang nangutang ka sa bangko. Sa pagrinig ng pangungusap na iyon, halos tumawa na ako, bayat lang naman, tama. Habang hindi sila ang gumagastos, hindi nila ang pangalan ang nakalagay, at hindi sila ang magtatanggap ng bunga, ang blampan 800 ay maaring magparang magaang gaya ang isang basong zesto sa tabing daan. Hindi agad ako sumagot. Lumakad ako ng tuwid sa mesa at ibinato ang bill sa gitna ng tambak ng mga plato. Ang manipis na papel ay gumawa ng tunog na plak na sapat, na sumulat sa lahat ng 4, nagpatingin pababa. Nagsalita ako ng patas na boses. Bawat salita ay malinaw na parang pako na tinutuslok. Bayat lang naman daw, tingnan mo ulit. Ang dawlo, 300,000. Ginto ba ang kinain natin ngayong gabi? Sa isang sandali, naging tahimik ang mesa. Tumigil si Junior sa paglalaro ng telepono. Ibinaba ni Mang Ernesto ang kanyang tasa ang tsaa. Ang pinakauna sa lahat na nagreaksyon ay si Aling Nena. Sinagit niya ang bill, mabilis na lumipat ang kanyang mata sa mga numero.
Malinaw na nagulat ang kanyang mukha, ngunit ilang segundo lamang pagkatapos, agad siyang pumunta sa aking direksyon at nagsimulang mangamba. Sino ang binibitawan mo? Kumain lang naman tayo. Para sa iyo ba iyan ay parang katapusan ng mundo? Tiningnan ko siya, mas nakakatawa kaysa nagagalit. Ang pinakamahina sa silid ay malinaw siyang si Aling Nena, ngunit pinili pa rin niyang sumiga muna upang itago ang kanyang panik. Hindi ako nagaway, hindi nagtalo, hindi nagdepensa. Hinawakan ko ang bawat linya ng bil gamit ang aking daliri. Malamig ang boses ko. Ang gastos sa pagkain ay walang problema sa akin. Ngunit ito. Bayad sa fault, gintong business package, bayad sa kumpirmasyon ng tatanggap, bihirang alak na may espesyal na selyo, bayad sa serbisyong pag-ingat. Kaya tatanungin ko ng direkta, sa inyong apat, sino ang habang kumakain sa bisperas ng Paskong Pakabuhay ay nagbukas ng serbisyong ng pag-ingat ng gamit sa aking pangalan? Pagkatapos ng tanong na iyon, biglang nagbago ang mukha ni Junior. Sumilakbo siya mula sa upuan. Ang upuang itinulak niya ay kumingking ng malakas sa marmol na sahig. Tumawa siya ng mapang-asar tawa ng taong alam na nahuli ngunit nagsisikap pa ring magmukhang matapang. Ate, mag-ingat ka sa pagsasalita. Ikaw ang nag-imbita sa amin. Ikaw ang nakbabayad, iyon ay natural. Huwag dahil mayaman ka ay maging asal na gusto mo sa pamilya. Humakbang ako pasulong na nakatayo ng harapan sa kanya. Hindi kumikislap ang aking nga mata. Natural ay kapag kumain ng sabay ang pamilya. Ang pagpepekeng pirma, pagrentahan ng fault, at pagtanggap ng gamit sa pangalan ng ibang tao, iyon ay hindi na natural. Sandaling natahimik si Junior. Isang kisap mata lamang, ngunit sapat iyon para makita ko ang pagkakamali na dumaan sa kanyang mata. Pagkatapos ay nataranta siya. Ate mismo ang pumirma. Ngayon ay natatakot at nagpapanggap na hindi alam iyon ba. Nagutos pa sa akin ang ate. Ngayon may pulisya na ay bibitawan na ako. Si Rodel, na nakaupo doon at hindi nagdepensa sa kanyang kapatid, ay hindi rin nakpabulaan ng aking masalita. Humigpit lamang ang kanyang kapit sa kanyang basongang, alak puti na ang knuckles niya. Ang katahimikang iyon ay mas nakaakusa sa kanya kaysa kahit anong salita. Si Mang Ernesto na noong una ay kalmante, sa wakas ay hindi na kayang manatiling tahimik. Inahon niya ang kanyang kwelyong kamisa, mabigat ang boses, nagsisikap na takutin ako sa kanyang dignidad. Nagsasalita ka ng walang katibayan, kung may patunay ka, ipakita mo. Kung wala, umupo ka at huwag gumawang kaguluhan dito. Lumingon ako sa aking biyenan. Ang pangungusap na kung may patunay ka, ipakita ay halos pinagtawanan ko. Ang taong pinakananginginig sa silid ay ang nagsisikap na magmukhang pinakatiwasay. Hindi ako nakontra, hindi nagtalo, hindi nagdepensa. Inihila ko ang upuan at naupo ng napakadahan-dahan. Napakadahan-dahang nakagawa ng mas matinding tensyon sa silid. Inilapag ko ang parehong kamay sa mesa, tumingin isa-isa sa mga mukha sa harapan ko, pagkatapos ay nagsalita ako, maupo ako, ngunit kapag dumating ang pulisya, hindi ko alam kung may makakaupo pa ng maayos. Pagkatapos matapos ang pangungusap na iyon, si Aling Nena ay parang nasangkot ng kuryente, sumilakbo siya mula sa upuan at sumigaw ng matinis. Nangahas kang tumawag ng pulisya. Lumingon ako sa kanya at maikling sumagot. Nangahas dahil may isang tao ang gumagamit ng aking pangalan para sa masamang gawa at wala akong ugaling pahintulutang tapak-tapakan ng iba ang aking ulo. Si Rodel sa sandaling iyon ay tunay na nagbago ang mukha. Hindi na niya kayang panatilihing kalmante. Kumilab ang kanyang mga mata sa aking direksyon, mababa ang boses. Maya, kalmahin mo muna ang sarili mo. Kahit anong problema ay mapag-usapan nating maayos. Ngumiti ako ng bahagya. Ang pangungusap na kalmahin mo ay napakadaming beses ko nang narinig. Sa bawat malapit na silang mabunya, dapat akong maging kalmante. Sa bawat araw na lalaban ako, dapat akong maging matiyaga. Tanging kapag kinukuha nila ang aking pera, aking pangalan, at aking pasensya, hindi na sila kailanman nagpigil. Hindi na ako nagsalita,
nakaupo akong tahimik sa gitna ng silid na puno na amoy na alak, pagkain sa dagat, at tusong makalkulasyon. Naririnig ko ang sarili kong tibok ng puso na mabigat sa labas ng pintuan. Alam ko na tumatakbo ang oras. At sa loob ng silid na ito, apat na mukha sa harapan ko kahit nagsisikap pa rin na ipakita ang tapang nila, ang maskara ng kanilang pagpapanggap ay nagsisimulang sumibak. Alam ko nang mabuti. Mula nang binikas ko ang dalawang salitang darating ang pulisya, ang hapunang ito sa bispras ng Pasko ng pagkabuhay ay wala ng paraan para sa pagbabalik. Hindi pa umabot sa 20 minuto matapos ang aking sinabi, muli na namang nabuksan ang pintuan ng VIP na silid. Sa pagkakataong ito, hindi waiter na may dala na yelo o kahon ng pagkain kundi dalawang pulis na naka-uniforme kasama ang isang ahente ng criminal investigation na nakasuot ng sibilyan. Nang makita ang uniforme, naramdaman ko ang malaking pagbabago sa kalagayan ng silid. Naging malapot at mabigat ang hangin na parang lahat ng tawa at kwento noon ay biglang napatay. Ang unang nagreaksyon, gaya ang inaasahan ko, ay si Aling Nena. Hinampas niya ang mesa hanggang nanginig ang mga baso at sumiga ng matinis. Ano bang klaseng manugang ito? Tatawag ngang pulisya para arestuhin ang pamilya ng kanyang asawa, walang hiya. Malas talagang pamilyang ito nakakuhang babay na malamig ang puso gaya niyan. Ang paraan kanyang pagsigaw ay hindi dahil sa pakiramdam niyang nagawa siyang masama. Alam ko na iyon ang ugali niya sa bawat oras na napipigilan sumigaw ng pinakalakas at ay posisyon ang sarili bilang biktima upang ang sinumang hindi nakakaalam ng kwento ay mag-isip na tunay siyang inapi. Mabilis na tumayo si Rodel at napakatamang oras, humakbang siya ng kalahati pasulong na parang poprotektahan ang buong pamilya niya. Pagkatapos ay nakangising awkward sa mga pulis, patawad po, sir. Siguro ay nakamaling naintindihan ng aking asawa. Ito ay problema ng pamilya. Payagan na lang namin itong maayos namin. Hindi kailangan na abalahin kayo sa gabing bispras ng Pasko ng pagkabuhay. Nagsalita siya ng napakahina. Sapat para isipin ng labas na tao na siya ay mabuting asawa na namamagitan sa problema. Ngunit ang kanyang pagmamadali ay nagpapakita ng kanyang takot. Ang isang tao na tama ay hindi magiging ganun kapanik. Hindi ko hinayaang magsalita pa si Rodel ng matagal. Humakbang ako pasulong, ibinaba ang bill sa mesa sa harapan ng criminal investigator at itinuturo ang pirma sa ilalim. Ako ang nag-reserve ng silid at ito ay nasa aking pangalan ang hapunan ngayong gabi. Ngunit ang pirma ang kumpirmasyon sa bill na ito ay hindi ang aking pirma. Bukod sa gastos sa pagkain, may maraming karagdagang gastos para sa serbisyo ng pag-ingat, pagrentahan ng vault at pagtanggap ng pakete sa aking pangalan. Hinihiling ko na suringayon ang CCTV recordings. Ang aking boses ay hindi mataas, ngunit sapat na malinaw para ang bawat salita ay mahulog sa mesa tulad ng bato. Si Ate Christy, ang manager ng restaurant na nakatayo malapit doon, ay naglakas loob na humakbang pasulong at nagbigay ng kumpirmasyon. Kahit bahagya siyang nanginginig, malinaw ang kanyang pagsasalita. Ang taong paulit-ulit na pumunta sa cashier para sa mga proseso ay hindi ako kundi si Junior. Hindi lang iyon, may isang itim na leather bag din na nakaimbak sa personal na vault sa aking pangalan at ito ay pinamamahalaan rin ng miyembro ng aking pamilya. Nang marinig ang apat na salitang itim na leather bag, agad nagbago ang mukha ni Junior. Hindi na siya makapanatiling nakaupo ng walang pakialam. Biglang sumuksok siya pasulong tulad ng isang pusa na ninakaw ang pagkain. Ngunit kalahating hakbang pa lamang, isang pulis ang mabilis na pumigil sa kanya. Ang criminal investigator ay lumingon at nagtanong ng maikli at malamig. Kanino ang bag na ito? Natahimik si Junior ng isang sandali lamang, ngunit sapat iyon para mahubaran siya ng higit sa daan-daang pagtanggi. Pagkatapos ay nangatal siya. Yan ay personal na gamit ko, walang kinalaman iyon sa kanya. Agad akong sumingit. Hindi siya binibigyang pagkakataon na baguhin ang kwento. Walang kinalaman. Ngunit bakit ginamit ang aking pangalan para mag-rent ng vault?
tumanggap ng gamit at pumirma ng kumpirmasyon. Muling naging tahimik ang silid. Binuksan na ni Aling Nena ang kanyang bibig na magsasalita, ngunit walang lumabas na tunog. Si Mang Ernesto ay nakaupo ng naktitigas tulad ng estatwa, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bag. Si Rodel ay nakatayo pa rin, ang kanyang mukha ay kalmante, ngunit ang tiyan ng kanyang panga ay nagunat. Alam ko na nag-iisip. Siya tinitimbang kung sino ang isasakripisyo, sino ang iligtas, at sino ang isusulong para sa sarili niyang kapakanan. Ngunit sa sandaling iyon, lahat ng kanyang kalkulasyon ay nahuli na. Ang itim na leather bag ay nilagay sa mesa. Tinanong ngang isang pulis ang kod ng kombinasyon nito. Nginatnat ni Junior ang kanyang labi at tumahimik. Ang criminal investigator ay tumingin sa kanya. Nang ilang segundo pagkatapos ay nagbigay ng senyal sa technician ng restaurant para magdala ng emergency lock opener. Isang maliit na click lamang ang tunog, ngunit nakita kong tumalon si Aling Nena sa takot. Dahan-dahan na nabuksan ang takip ng bag at ang laman nito ay nagpakilig sa akin na kahit handa na ang aking isipan. Walang piso, walang ginto, walang mamahaling gamit na inaakalang mayroon. Ang laman nito ay kailanman hindi ko inaasahan na gaya nun. 3 set na mga dokumento ng kumpanya na hindi pa opisyal na nairehistro, mayos na nilagyan ng paperclip. 2 bagong bilog na selyo, sa loop ng plastic na kahon na ang selyo ay hindi pa ganap na binuksan. Makapal na tumpok ng pekeng kontrata, photocopy ng aking ID malinaw, ang bawat numero at address. At ang pinakamakakatakot 5 sheet ng papel na may mga sample ng aking pirma na nascan at nilagay sa mga dokumento, mukhang halos tunay. Kung hindi ka pamilyar, napakahirap na matukoy ang pagkakaiba. Si Ate Christy na nakatayo sa tabi ko ay huminga ng malalim. Si Aling Nena ay naninigas, nanlalaki ang mamata, parang lumabo ang kanyang lipstick. Si Mang Ernesto ay nang putla. Ang kanyang lalamunan ay pataas pababa tulad ng isang taong nalunok ng tinik. At si Rodel wala siyang sinabi, ngunit makikita ko ang kanyang panga ay nagunat. Alam niya na sa sandaling binuksan ang bag, tunay na sumabog ang lahat. Ang criminal investigator ay may suot na guantes, kinuha ang bawat set ng dokumento para suriin. Dahan-dahan nitong binuksan, napakamaingat, walang sinuman sa silid ang nangahas na magsalita. Nang huminto siya sa isang special power of attorney na nagdadala ng aking panggalan, nanigas ang hangin sa silid, itinaas niya ang kanyang muka at tumingin sa akin. Hindi mataas ang boses niya, ngunit marinig ng buong silid. Ma'am Maya, alam po ba ninyo nakakagawa lang special power of attorney para gawing isa sa mga may hawak ng kapital sa 3 makakaibang kumpanya? Ang tanong na iyon ay tulad ng talim ng kutsilyo na natutuslok sa gitnang mesa. Walang umiyak, walang sumigaw, ngunit naramdaman ko na parang binibigkis ang buong silid. Tiningnan ko ang special power of attorney na may aking panggalan. Ang pirma ay nakalatag doon tulad ng isang malamig na bitag. At sa sandaling iyon ay naintindihan ko ang 1,200,000 na bill ay tuktok lamang nito. Ang tunay na gusto nila sa akin ay hindi lang hapunan. Pagkatapos ko matapos ang pagsasalita, si Junior ay tulad ng isang hayop na nasa sulok agad nagresbak. Kung noong una ay pinagsisikapan pa niyang panatilihin ang ugali ng isang hambog na bayaw, ngayon ay nagbago ang kanyang ugali ng nag-apoy sa desperasyon. Itinuturo ang aking mukha ng tuwid, matinis ang kanyang boses dahil sa panik. Ate mismo ang pumirma. Ngayon ay natatakot kaya nagpapanggap na hindi alam, diba? Isinasamahan ko lang. Ipinag-utos pa ngang ate, ngayon may pulis na ay binibitawan na ako. Nagsalita siya ng napakabilis, parang gustong takpan ang katotohanan ng maraming salita. Nakita ko na rin ang estilong iyon nun. Sa bawat pagpapigil sa kanya, hahatakin niya ang iba para mamatay kasama niya. Bago ako nakasagot, ibinaksak na ng sarili si Aling Nena sa sahig, parehong drama, paraan ng isang palengkera na palagi niyang ginagamit sa buong buhay niya. Hawak niya ang kanyang dibdib, nagulong ang buhok, malakas ang iya na pumipigil ng tenga. Diyos ko, nais niyang sirain ang aking pamilya. Dahil mayaman siya,
maaari niyang akusahan ang sinuman. Mula nang pumasok siya sa bahay na ito, hindi na kailanman naging maayos ang aming pamilya. Ngayon ay tinatawagan ng pulisya ang kanyang asawa, kapatid ni asawa at mga magulang ng asawa niya. Kung sinuman ang hindi nakakaalam ng kwento, baka maluoy makita siya. Ngunit dahil sa paraan ng kanyang pagsilip sa direksyon ng pulis habang umaatungal, nadiskubrahan ko lamang ang pagkamuhi sa kanya. Si Mang Ernesto ay hindi rin mapahinga. Inahon niya ang kanyang kwelyong kamisa, umupo ng tuwid, nagsisikap na ipakita ang dignidad ng isang matatandang lalaki para itago ang panginginig ng sulok ng kanyang labi. Nagsalita siya ng mababang boses na punong diin, "Sir, dapat mag-imbestiga ng maayos. Huwag dahil lang sa sinabi ngang isang baba ay magagawan ng ang paraan ang iba, ang pagdududa niya ay kanyang negosyo. Ngunit ang mga dokumento ay dapat suriin ng maayos." Pagkatapos lumabas ang pangungusap na iyon, agad ko naintindihan ang layunin nito. Nais niyang ibaba ako bilang isang emosyonal na babae na hindi mapagkakatiwalaan. Ang ibig sabihin ng kanyang mamata, hindi ako manugang, lalong hindi biktima. Isa lamang akong pangalan na madaling gamitin at kung kinakailangan ay itatali nila ang pangalang iyon sa putik para maligtas sila. Noong oras na iyon ay nagsalita na si Rodel. Hindi siya sumigaw, gumamit ng malambot na tono ng pagpapanggap na palagi ko nang naririnig. Tiningnan ako na parang nagagalit at nararamdamang walang kapangyarihan. "Maya, napunta ka na sa labis. Kung may problema, pag-usapan natin sa bahay. Ang ganitong usapan ng dokumento ay hindi biro. Sinuman ang maririnig ay makakamali ng pag-isip. Narinig ko ang ibig sabihin sa likod nito. Hindi niya ako pinagpapalala dahil sa pagmamahal. Sinasabi niya sa akin na tumahimik. Nagbibigay siyang pahiwatig na kung magsasalita pa ako, lahat ay sasabog ng wala na sa kontrol. Lumingon ako kay Rodel ng isang beses lamang. Pagkatapos ay nagsalita ng napakadahan-dahan at malinaw. Bawat salita ay parang nakputol ng kanyang mukha. Alam ko na nga dahil hindi ito biro, kaya tinawagan ko ang pulisya. Kung malaman lang ay hindi ko gagawin ito. Ang pangungusap na iyon ay nakpakislap ngang sulok ng kanyang mata. Si Rodel ay hindi nag-asang sa sandaling tulad nito, magiging ganun pa rin ako kamalinaw para hindi mahulog sa bitag na ayusin sa bahay na karaniwan na niyang ginagamit. Nais niyang dalhin ako pabalik sa larangan ng pamilya upang ang lahat ay maging malabo, upang ang tama at mali ay maging magulo, ngunit ngayon, hindi. Pagdating ng ganitong usapan tungkol sa mga dokumento, pirma, ID card, at aking mabuting pangalan, wala na itong tinatawag na panloop na problema. Eksakto noong oras ng matinding tensyon na iyon, humingi si Ate Christine pahintulot. "Sir, kung pahihintulutan po, maaari po naming ipakita ang CCTV recording ng koridor at lobby sa screen dito sa silid." Agad bumayag ang criminal investigator. Ilang minuto, naksindi ang screen sa sulok ng silid. Lahat ng nagsisigaw at nagtatalo bago ay biglang naging tahimik ng sanlibo. Alam nila na ang salita ay maaring itanggi, ngunit ang larawan ay mahirap kontrahin. Ang unang recording ay malinaw na nagpapakita kay Junior na may dala na itim na leather bag papunta sa cashier, yumuyuko at pumipirma sa vault rental form. Maging tumingala siya at nagsalita sa kawani habang itinuturo ang personal na data sa papel. Kahit walang tunok, makikita ngang sinuman na ginagamit niya ang aking identity para tapusin ang proseso. Ang ikalawang recording ay lumipat sa lobby. Si Mang Ernesto ay lumabas, huminto sa harapan ng isang lalaki na may sombrero. Mabilis silang nakpalitan ng isang envelope at isang maliit na kahong-kahoy. Maging naglibot ang tingin ni Mang Ernesto bago tanggapin ito. Ang ugali na iyon ay malinaw na hindi isang ordinaryong pagkikita. Iyon ay ugali ng isang taong alam na gumagawa siyang isang bagay na hindi dapat makita ng iba. Ngunit ang ikatlong recording ang nagpatigil sa buong silid ng malamig. Si Rodel ay nakatayo hindi malayo doon. Sa tabing dekoratibong haligi sa dulong koridor, wala siyang pinigil, hindi nagulat.
Sa kabaliktaran, tinitingnan niya ang buong pangyayari at dahan-dahang nagbigaying senyal ng kamay kay Junior para ituloy ang paglalakad. Isang maliit na pag-ulo at galaw ng kamay lamang. Ngunit sapat iyon para patunayan na siya ay nasa lupngang bilog, hindi sa labas. Nang huminto ang recording, ang silid ay naging tahimik tulad ng sementeryo. Naririnig ko ang tunog ng air conditioner. Si Junior ay nagsisikap pa rin na lumayas, bumababa ang kanyang boses, nakpalagak lang naman akong gamit. Anong masama nun? Kapatid ang humingi sa tulong, dinalhan kong bag. Bakit? Hindi pinayagan ng criminal investigator na magsalita pa siya. Itinuturo sa screen. Matalim ang boses na pumutol. Hindi ang problema na nakpalagak kang gamit. Ang problema ay nagpalagak ka ng gamit-gamit ang identity ng ibang tao. Biglang nanahimik si Junior. Alam ko na ito na ang oras para salakayin ang susunod na mahihinang punto, hindi sila binibigyan ng panahon para makabawi. Binuksan ko ang aking telepono, inilipat ang matagal na exchange ng mensahe sa pagitan ko at ni Rodel. Mga mensaheng noong una ay mukhang normal, ngunit ngayon ay malamig sa screen. Mahal, pakikuha nga litrato nga yung ID. Kailangan ng restaurant para sa pagpapatala ng miyembro. Pakipirma ng ilang beses dito para nakasing ang data. Magpadalang litratong harap at likod para mabilis. Ipinapakita ko ang telepono sa harapan nga pulis at pagkatapos ay tumingin kay Rodel. Ang aking boses ay napakalamig hanggang sa napakakaibang narinig ko sa sarili ko. Nung hiniling mo ang mga sample ng pirma at litrato ng aking ID, pinaplano mo na ang gabing ito mula noon, di ba? Sa unang pagkakataon mula sa simulang gabi, nakita ko si Rodel na tunay na natigilan. Hindi ang panandaliang gulat ng makita ang bill, kundi ang gulat ng isang taong kakaabot lang sa kanyang pinakamahinang punto. Tiningnan niya ang telepono sa aking kamay, pagkatapos ang CCTV screen, nanatiling nakasara ang kanyang labi. Alam ko na tinamaan ko ang target. At sa sandaling tinamaan ang target na iyon, ang maskarangang mabuting asawa na suot niya sa buong panahon ay hindi na makayanan pa. Eksakto pagkatapos ng aking tanong, narinig ang abalang kalabit mula sa labas. Isang security guard ng restaurant ang pumasok, napakamasama ang mukha, bumubulong siya sa tainga ng criminal investigator. Ngunit dahil napakatahimik ng silid, narinig ko pa rin ang bawat salita. Sa likod na pintuan po, may isang estranherong hawak-hawak namin. May tamang numero siyang fault at sinasabi niyang darating siya para kunin ang pinakakete na nasa pangalan ni Ma'am Maya. Isang pangungusap lamang, ngunit ang buong silid ay parang binuhusan ng malamig na tubig ng putla si Junior. Si Mang Ernesto na dati ay nakaupo ng tuwid ay biglang nagelo, nanginginig ang dulo ng kanyang nga daliri sa upuan. At si Aling Nena na dati ay umaatungal ngayon ay bumubukas lamang ang bibig ngunit walang tunog. Samantalang ako nakaupo akong tahimik, ngunit sa loob ng aking dibdib ay naramdaman ko na parang may malamig na kamay na pumipiga ng aking puso. Kaya tama pala, hindi natapos ang lahat sa itim na leather bag o 3 set ng dokumento sa mesa. Sa labas ay may taong darating pa para kunin ang gamit. Ibig sabihin ang kanilang plano ay dumating na sa panghuling yugto. Agad na lumingon ang criminal investigator sa security guard. Matatag ang boses, dalhin mo siya dito. Huwag hayaang mahawakan ang anumang bagay. Wala pang 3 minuto, muling nabuksan ang pintuan ng VIP na silid. 2 security guard ang nakpaligid sa isang lalaking nga 40 taon, nakasuot ng abong kemiso, itim na pantalon, maayos ang buhok. Mula sa labas ay mukhang maayos siyang katulad ng isang ordinaryong negosyante, ngunit pagpasok ng silid, ang kanyang pawis ay nakukumpulhan, basang-basa ang kanyang templa at ang kanyang mamata ay nagliliga tulad ng isang daga na nabitag. Pagkakita sa kanya, agad ko siyang nakilala. Siya ang lalaki na may sombrero sa CCTV recording na nakipag-usap kay Mang Ernesto sa lobby at nagbigay ng maliit na kahong-kahoy. Ngayon ay wala na siyang aura ng misteryoso. Pinilit siyang umupo. Ang mga kamay niya ay nasa ibabaw ng tuhod ngunit nanginginig pa rin. Bago may nakapagtanong, nangatal na siya.
Sinusugo lang po ako para kumuha ng gamit. Hindi ko alam ang anumang bagay. Ang paraan ng kanyang pagsasalitang nagtatangkang linisin ang kanyang sarili ay lalo pang nagpapakita na siya ay nasindak. Ang kriminal investigator ay hindi nagtanong ng palikuliko. Itinuturo ang maliit na kahong-kahoy na dala ng security guard mula sa likod na pintuan. Buksan, simpleng sabi nito. Nilunok ni Rodel ang kanyang lawe. Ang kanyang mamata ay mabilis na lumipat sa direksyon ni Mang Ernesto. Pagkatapos kay Rodel, parang naghahanap ng senyal ng pagliligtas ngunit walang may tapang na tumingin sa kanya. Sa wakas, sa harapan ng lahat, inilagay sa mesa ang maliit na kahong-kahoy at binuksan. Nang makita ang laman, malinaw na narinig ko si Aling Nena na huminga ng paputol parang niliblib ng usok. Sa loob nito ay walang kakanin, walang alak ng mahal na araw, walang kahit anong katulad ng regalo. Sa loob nito ay 4 na blankong ID na hindi patapos, bago pa rin ang plastic na hindi pa nararapat ang pinagupit. Sa tabi nito ay 2 prepaid na SIM card, isang pilak na USB na maayos na nakabalot sa plastic na supot at isang sheet ng papel na may listahan ng bangko sa pangalan ng taong hindi ko kilala. Isa lamang silang titiim para malaman mo na ito ay hindi na biro. Ito ang isang masamang operasyong napakahusay na inihanda. Si Junior ay nakaupo na nakalawlaw tulad ng isang taong nawalan ng dugo. Si Aling Nena ay tinitingnan ang magablangkong ID na nanginginig ang kanyang labi. Si Mang Ernesto ay yumuko, hindi na kayang tumingin sa screen o sa aking direksyon, at si Rodel nagsisikap pa rin niyang panatilihing malamig ang kanyang mukha, ngunit ang malamig nito ay hindi nakalmante. Iyon na ang malamig ng isang taong nag-iisip kung paano ikulin ang kwento para maligtas ang sarili. Tinanong ang lalaki ng higit pang malalim, ilang beses siyang nagsisikap na makaiwas, ngunit habang lalo siyang sumisingi, lalo siyang nahahalataan. Hanggang sa wakas ay hinampas ng criminal investigator ang mesa gamit ang kanyang daliri, bumigat ang boses. Sagutin ng malinaw, ano ang kinuha ninyo dito? Para kanino? At utos ng sino? Doon na sumabog ang boses niya. Inamin niyang tagapamagitan lamang siya na darating para kunin ang isang set ng mga dokumentong tapos na sa panghuling yugto. Ang nagutos ay isang lalaking nangangalang Rodel gamit ang numerong nakarehistro sa mga pekeng datos. Pagkatapos masambit ang pangalang iyon, ang buong silid ay parang binaguhan ng paputok. Agad na hinampas ni Rodel ang mesa at tumayo na nagngangalit. Huwag ng basta-basta akusahan, hindi ko kayo kilala. Sumigaw siya ng napakalakas, ngunit habang mas lumakas ang sigaw lalo niya itong nagpapakita ng kanyang pagkatakot. Hindi na iyon ang malambot na boses ng isang matalinong asawa. Iyon ang boses ng isang taong ang maskara ay kakabungkos sa harapan ng lahat. Ngunit pagkatapos matapos ni Rodel ang pagsigaw, biglang nag-ikot ang lalaki. Maputla ang kanyang mukha, ngunit nakatuturo pa rin ng tuwid sa kanya. Kayo mismo ang nagsabi na kukunin ko ng kumpleto ang selyo, kontrata, at USB, at mabubura ang lahat ng kontak. Sinabi rin ninyong gabi na ito ang asawa ninyo ang magbabayad sa restaurant. Mas mabuti dahil kung may imbestiga mamaya ay magiging natural ang lahat ng karagdagang gastos. Ang pangungusap na iyon ay nahulog at naramdaman ko ang malamig sa aking laikot. Hindi lamig dahil sa takot, lamig kapag ang huling pirasong puzzle ay perpektong nagtapat. Kaya simula hanggang katapusan ang hapunan sa bisperas ng Pasko ng pagkabuhay na ito ay hindi lamang para sa pagkuha ng gamit. Dinala nila ako dito para ako ang mag-reserve ng silid. Ako ang magbayad ng pagkain, aking pangalan ang nakalagay sa lahat ng karagdagang gastos, ako ang nag-rent ng vault. At sa huli ako ang magiging lehitimong nagbayad para sa isang masamang transaksyon. Kung nang gabing iyon ay hindi ko ito pinahinto sa cashier, ilang araw na ang lumipas ay lahat ng unang bakas ay aabot sa aking lik. Nakaupo ako roon, napakalinaw ng aking isip. Si Rodel ang humiling ng sample ng pirma, si Rodel ang humiling ng litrato ng aking ID, si Rodel ang pumilit na gamitin ang aking pangalan para sa reservasyon. Si Junior ang nagdala ng bag at pumirma. Si Mang Ernesto ang nagita sa perantara sa lobby.
Si Aling Nena ang sa loob ng silid ay pinilit akong uminom ng alak para medyo mapahina. Ang buong pamilya bawat isa ay may papel na mabuting pinagtulungan at nakakatakot. Kung nagtagumpay, makukuha nila ang kumpletong nga dokumento at magiging malinis na pangalan na nasahanay sa unahan. Kung nabigo, sabay-sabay nilang aakusahan na alam ko na mula simula at lilipat ang likod at sapat iyon para itulak ako sa bangin. Dahan-dahan akong lumingon kay Rodel. Ang lalaking minsan ay nakpaniniwala sa akin na ang katapatan ay tutumbasan ng katapatan. Ngayon ay nakatayo siya doon, maputla ang mukha sa ilalim ng ilaw, ngunit nagsisikap paring panatilihing mapagpalagay ang ekspresyon na parang siya ay inakusahan ng walang katuwiran. Tiningnan ko siya ng matagal, napakatatagal hanggang kailangan niyang iwasan ang aking tingin. Pagkatapos ay narinig ko ang aking sariling boses na lumabas hindi malakas, ngunit kasing talas ng isang espada na bagong hinugot mula sa kanyang balikas. Pinakasalan mo ako hindi para gawing asawa. Pinakasalan mo ako para makita ang isang malinis na pangalan bilang kalasag. Tama ba? Matapos ang aking tanong, ang buong silid ay parang naubos ng oxygen. Nakatayo si Rodel doon. Nakatayo pa rin ang kanyang nga balikat, hawak ang gilid ng mesa, ngunit ang maskarang katahimikan na pinanatili niya mula sa simulang gabi ay sa wakas ay sumibak. Tiningnan niya ako ng ilang segundo. Ang kanyang tingin ay nag-ipon ng kadiliman, pagkatapos ay biglang natawa siya. Hindi tawa para palamigin ang kalagayan tulad ng dating gawi maikli, kakaibang malamig na tawa. Ang pakikinig pa nito ay nakpakilig ng balahibo. Dahan-dahan niyang hinila ang upuan at naupo, sabay-sabay ang kanyang makamay na makasalabit parang lahat ng drama ay hindi na kailangang ituloy pa. Pagkatapos ay tiningnan niya ang aking mukha ng tuwid. Bumigat ang boses niya. Oo at ano? Papaano mo naisip na ikakasal ako sa isang nakakainsik na babay tulad mo dahil sa pagmamahal? Hindi malakas ang pangungusap na iyon, ngunit tulad ng isang palakol na humampas at natanggal ang huling patong na nagtatakip sa kanyang tunay na pagkatao. Natanga si Aling Nena. Si Mang Ernesto ay tumingin ng nagulat sa kanyang anak. Tumayo si Junior nang natigilan tulad ng isang estatwa. Hindi ako nagsalita. Hindi dahil sa nagulat akong hindi makapagsalita, kundi dahil sa isang kisap mata, ang taong nasa harapan ko ay naging napakaibang iba at nakakasuklam. Ang lalaking minsan ay nahimigan sa akin sa tabi ko gabi-gabi, na minsan ay nagpanggap na malambot, na minsan ay nagbigkas ng mababaw na mga salita ng pagmamah. Katotohanan ay hindi ako kailanman itinuring na asawa. Sa kanyang mamata, instrumento lamang ako. Instrumento na nakakakilos, nakakapirma, at makakaganap ng mga kasalanan ng kapalit niya. Nang makita niyang walang nakprotesta, lalo pang nalubok si Rodel sa kanyang walang hiya na ugali. Sumandik siya sa upuan, ngumisi ang kanyang labi. Patas ang boses parang nakukwento ng ordinaryong negosyo. Buwan-buwan ko na inihanda ito. Hiniram ang iyong datos. Kinuha ang sample ng pirma. Ginamit ang iyong malinis na profile para bumuo ng madami company. Nahirap ba iyon? Kahit sinong labas ay maniniwalang ikaw ay isang mabuting babae na hindi magiging sangkot sa maruming bagay. Ang pangalan mo ay napakabuti. Sayang naman kung hindi gagamitin. Bawat salita niya ay tulad ng isang tulonga marumi na tubig na nahuhulog sa mesa ng hapunan. Si Junior sa sandaling iyon ay hindi na nagmumukhang palalo. Lumingon siya kay Rodel. Maputla ang mukha niya. Kuya, huwag na. Tatanggap tayo. Ngunit hindi pinansin ni Rodel ang kanyang kapatid. Nagpatuloy siyang magsalita parang matagal na siyang naghihintay at hindi na kaya pang magsandiwara pa. Si Junior ay courier lamang, ang tatay ay taga-konekta. Ang nanay ay hindi alam ang lahat, ngunit hindi rin siya nagbawal basta may perang papasok. Ngunit ang nakplano, ang nagtatakda ng hakbang at pumiling pangalan para gamitin bilang kalasag ako. Itinuturo niya ang kanyang dibdib gamit ang dalawang daliri ng walang kahihiyan, walang pag-atras kahit isang hakbang. Pagkatapos ay lumingon sa akin at ngumisi ng mapang-asar. Katulad mo,
Ang pinakamahalaga ay hindi ang iyong damdamin, ang iyong malinis na profile at ang iyong mukha na mukhang mabuti-mabuti. Iyon ginamit ko ng kaunti. Anong masama? Narinig ko iyon at sandaling natahimik. Hindi dahil sa sakit ng puso kundi dahil naramdaman ko ang pagkasuklam hanggang sa kaibuturan ng aking mga buto. Noon ay naisip ko na si Rodel ay mahina at duwag, laging umiwas sa problema, pala ang pagiging malambot niya ay labas na balot lamang. Sa loob, mas mapanlansi siya kaysa sa lahat ng miyembro ng kanyang pamilya na magkasama. Agad na pinigilan ng criminal investigator si Rodel na magpatuloy. Nagbigay ng senyal sa kanyang katrabaho, matatag ang boses. Arestuhin ang lahat na sangkot dito para sa karagdagang investigasyon dahil sa pamamaking ng mga dokumento, paggamit ng identity ng ibang tao, pinaghihinala ang pagtatayo ng pekeng legal na katawan at paghahanda para sa ilegal na transaksyon. Pagkatapos marinig ang salitang arestuhin, mukhang nagising si Aling Nena. Lumingon siya kay Junior. Sinampal siya ng napakalakas, ang tunog ay plak na nagsalamin sa buong silid. Sabi mong malaking negosyo, pala ay papasok ka sa bangin at kasama mo ang buong pamilya. Hindi pa tapos, sumulong siya kay Rodel, kumamot sa kanyang balikat habang umaatungal. Sinabi mo na pinalagay lang ang pangalan niya para mukhang maayos ang profile ng kumpanya. Bakit ganito ang nangyari? Sinira mo tayo lahat. Hindi rin kayang panatilihin ni Mang Ernesto ang kanyang dignidad. Tumayo siya na itinuturo si Rodel. Nanginginig ang boses niya sa galit at takot. Ikaw ang gumawa, ikaw ang sumagot, bakit kinasangkot mo ang iba? Lumingon si Rodel sa kanyang ama, namutla ang mga mata. Tatay, tumahimik. Nung tumanggap kang pera at nakita ang kuryente sa lobby, hindi rin ikaw tumanggi sa maruming pera, di ba? Ang pangungusap na iyon ay nakpunit sa huling patong ng dignidad ni Mang Ernesto. Si Junior naman na hawak ang kanyang pisngi, tinitignan ang kanyang kuya ng may nanlalaking mamata. Sinabi mo, kuya, kung may mangyari ay si Ate Maya ang tatawagin ng pulisya. Sinabi mo, pagkatapos lumabas ang pangungusap na iyon sa bibig niya, napagtanto na siya na nagkasalang nagsalita, ngunit huli na lahat sa silid ay narinig ito. Hindi ako nakialam sa kaguluhang iyon. Nakatayo lamang akong tahimik na nanonood sa pamilya ng aking asawa na nagkakaagawan at nagbubunyag ng isa't isa. Sila na dating napaka-makakasama para akuhin ako, ngayon ay ang unang nakukagat-kagatan ng nabunyag ang kanilang maskara. May katotohanang hindi natin kailangang sabihin, itulak lamang sa dulong bangin at mahuhulog sila sa kanilang sarili. Lumakad ako patungo kay Rodel. Tiningnan niya ako, ang kanyang tingin ay wala na ang pangungutya, ngunit may natitirang pride ng isang taong sanay sa pag-aming hamba sa iba. Nagsalita ako ng napakahina, bawat salita ay tulad ng pako na itinutuslok. Simula ngayon, hindi ka na aking asawa. Ikaw ay isang kriminal na nagsikap gawing kalasag sa buong pumulot na dumi ang sarili niyang pamilya. Binuksan ni Rodel ang bibig na magsasalita, ngunit walang lumabas na salita. Sa sandaling iyon, nagsimula ng isil ng mga pulis ang lahat ng ebidensya, ang leather bag, USB, selyo, at mga telepono ni Rodel at Junior. Hiningi rin kay Ate Christy na ilok ang lahat naga CCTV data, naga restaurant para sa investigasyon. Ang whip na silid na dati ay marangya at kumikisap ay naging malamig na larangan ng digmaan. Sa mesa ay isang bill na 18,012. Sa loop ng bag ay mga pekeng dokumento. Sa paligid ay mga pulis, iyakan, pagalitan, at saling akusahan mula sa pamilya ng asawa. At sa gitnang lahat ng kaguluhang iyon, nakatayo akong tuwid na tinitignan ang lalaking, minsan ay natutulog, sa tabi ko sa loob ng maraming taon na sa huli, ay nakpakita ng kanyang tunay na pagkatao. Ang punong kriminal ng lahat ng ito ay hindi ang sakim na bayaw, hindi ang tusong biyenan, o ang masama bibig na biyanang babay. Ang pinakamaratsyon, pinakamalim, at pinakamakakatakot ay ang asawang minsan ay tumawag sa akin ng mahal.
Ang FIP na silid ay naging puno ng tensyon mula nang nabuksan ang itim na leather bag at lalo pang naging maikting nang alisin ni Rodel ang kanyang maskara. Ngunit alam ko na hindi ito natatapos doon. Sinasabi ngang aking kutop na ang nakikita sa mesa ay unang patong lamang. Ang isang katulad ni Rodel na handang maksandiwara bilang isang mabuting asawa ng napakatagal ay tiyak na nagahari ng isang bagay na mas malaki pa. Kinuhan criminal investigator ang pilak na USB mula sa kaong kahoy at humingi ng pahintulot sa manager ng restaurant na gamitin ang laptop. Agad na inutusan ni Ate Christy ang kawani na magdala ng laptop na ginagamit sa mga administratibong gawain. Lahat ng mata sa silid ay nakatutok sa mesa kung saan nakalatag ang maliit na USB ng malamig sa ilalim ng ilaw. Nakatayo akong tahimik, ngunit parang naririnig ko ang huling talingang isang bitag na dahan-dahang humihigpit. Nang isaksak ang USB, ang screen ay nagpakita ng listahan ng mga folder. Sa isang tikim ay mukhang ordinaryong maga-file ng trabaho. Ngunit nang idirekta ng ahente ang cursor pababa, ang buong silid ay natahimik. Sa pagitan ng mga random na pangalan ng file ay isang folder na may napakalinaw na pangalan Maya 2026 files. Sa pagkakita lamang ng 4 na salitang iyon, kinilabutan ang balat ng aking ulo. Maya ang aking pangalan. Hindi ito pagkakataon. Binuksan ang folder. Sa loob nito ay hindi lang ilang scan na pirma o sample ng kontrata. Ang laman nito ay isang bodegang ng datos na napakaayos na nakaayos sa lunga-salungguhit tulad ng isang tunay na business proposal. May 7 makakaibang set ng dokumento para sa 7 makakaibang legal na katawan, hindi 3 lamang tulad ng nasa bag. Sa bawat set ay lahat ng bagay na hindi ko kailanman inakala na maaring ihanda ng lihim ng aking asawa sa aking likod. Litrato ng aking ID, larawan ng aking muka na kinuha mula sa video ng pamilya, mga pekeng investment contract, mga fiktibong special power of attorney, at maging isang espesyal na file na punangam nga tala tungkol sa kung paano sasagutin ang mga katanungan ng may kapangyarihan. Tinitignan ko ang screen, tumatangkol ang aking nga tainga. Hindi dahil hindi ko naiintindihan kung gaano ito kapaanganib sa katunayan ay naiintindihan ko iyon ang bawat file na lumalabas ay parang pirasong kutsilyo sa aking likod. Hindi ito simpleng pakiwari para makaiwas sa buwis. Ito ay isang sistema na itinayo na naghihintay lamang sa tamang oras para may suot ang aking pangalan sa gitna nito. Inilipat ng criminal investigator ang file ng isa-isa, pagkatapos ay tumigil at tumingin kay Rodel. Hindi malakas ang kanyang boses, ngunit ang bawat salita ay narinig ng buong silid. Hindi kayo nakplano na isang beses na humiram ng pangalan ng inyong asawa. Nakplano kayong itayo ang buong network sa likod ng kanyang pangalan. Ang pangungusap na iyon ay naktapat ng buong katotohanan sa ibabaw ng mesa. Wala nang daan para makaiwas pa. Sa panlup na problema ng pamilya, nagsisikap pa rin si Rodel na lumaban. Natawa siya ng mapang-asar, mga draft file at reference iyon, wala pang legal na puwersa, kayo ay kumikilos parang iniimbestigahan ang isang malaking kriminal. Binibiro ninyo ba ako? Nagsasalita siya, ngunit hindi na kasing tiyak ng boses niya noong una. Habang lalo siyang nakpapakundangan, lalo ko itong nakikita na natakot na siya. Eksakto ng sandaling iyon, isang ahente ang nakatanggap ng tawag sa telepono mula sa kanyang katrabaho sa lobby. Nakinig siya ng wala pang 1 minuto, agad nagbago ang kanyang mukha. Pagkatapos isara ang telepono, agad siyang nagulat. Ang prantara kanina ay nagbigay ng karagdagang pahayag. Ito ang panghuling pagpapadala mga dokumento bago ang proseso ang paglalabas ang halagang 18 milyon sa pamamagitan ng 2 company account na binuksan gamit ang identity ni Ma'am Maya, V. John 6 milyon. Bagong sinabi ang bilang na iyon at ang buong silid ay parang hinampas ng mabibigat na martilyo na milikmata ang dulo ng aking madaliri. Kaya tama pala ang aking kutop. Ang 512,000 ay takip lamang nito. Ang 3 set ng dokumento sa mesa ay mapanluring pain. Ang tunay nilang layunin ay nasa ibang lugar mas malalim, mas malaki at mas marumi.
Kung nang gabing iyon ay hindi ko ito pinahinto, ilang araw na ang lumipas ay magiging managing director na ako ang isang money laundering network na nakakahalaga ang iga 18 milyon. Sa sandaling iyon, kahit pa sumigaw ako hanggang maupos ang boses ko na hindi ako may sala, ang unang makikita ng mundo ay ang aking pangalan. Si Mang Ernesto sa sandaling iyon ay tunay ng nakpanik. Nangatal siya, hindi. Baka gusto lang niyang humiram ng pangalan para makapagbukas ng kumpanya para sa madaling negosyo, hindi hanggang sa ganito. Hindi siya nakapagtapos ng pangungusap. Minabilis-abilis na kanyang sarili. Agad akong lumingon sa aking biyenan, malagim ngunit kalmante ang aking boses. Humiram ng pangalan o humiram ng buhay. Kung sumabog ang kasong ito, sino ang unang magagapos? Ang anak ni tatay o ako? Binuksan ni Mang Ernesto ang bibig at isinara muli ito. Nayuwing aking tiyan, ang dignidad na dati niyang ginagamit para magsermon sa akin tungkol sa etiket ng isang manugang ay nawala ng walang bakas. Si Aling Nena ay namutla mula nang marinig ang 18 bilyon. Lumingon siya kay Rodel, nanginginig ang kanyang labi. Nawala na ang mapang-asar na tono niya. Sinabi mo ordinaryong usapin lang ng dokumento. Bakit naging ganito? Ano ang ginawa mo sa aming pamilya? Nakakatawa at nakakatakot na marinig ang tanong na iyon. Kahit ngayon ay nagugulat siya dahil sa daming problema, hindi dahil sa pagdaramang paghihirap sa pagkakatuslok ng kanyang manugang sa bangin. Hindi sumagot si Rodel. Nakaupo siya doon, nagsasara ang kanyang magalabi ng mahigpit. Ang katahimikan niya ay hindi pagsisisi. Alam ko na iyon ang katahimikan ng isang taong ganap nang naalis ang kanyang kasuotan. Sa sandaling iyon, ang criminal investigator ay hindi na nagalangan. Agad na humingi siya sa Economic Investigation Team na pumunta dahil ang kasong ito ay malayo nang humigit sa civil dispute o family conflict. Narinig ko iyon at alam ko na isang pintuan na ang naksara. Mula ngayon, ang gabing ito ng bisperas ng Pasko ng Pakabuhay ay hindi na simpleng hapunang naligaw ang direksyon. Ito ang naging gabi kung saan ang isang maruming network na nakatatago sa likod ng aking pangalan ay napilitang lumabas sa liwanag. Lumingon sa akin ang isa sa mga investigador. Kailan po kayo nagsimulang magsuspetsa? Hindi agad sumagot. Tiningnan ko ng tuwid ang screen ng laptop na nagsasalibog pa rin ng malamig na liwanag mula sa mga file na nasa aking pangalan. Pagkatapos ay dahan-dahan kong kinuha ang aking telepono. Sa aking listahan ng contact ay isang pangalang matagal ko nang nakasave ngunit hindi kailanman tinawagan sa ganitong sitwasyon. Pinindot ko ang numero ni Ati Rosario Santos, personal na abogado NG Aming Pamilya. Pagkatapos may sagob ang tawag, isang linya lamang ang aking sinabi. Ati Santos, kailangan ko po kayong magdala ng lahat ng mga dokumento para sa aking digital identity protection dito sa Cafe Adriatico. Ngayon ay narito ang mapulis, nabunyak na ang lahat. Hindi na nagtanong pa si Ati Santos, sumagot lamang siya, pupunta na po ako ngayon. Isinara ko ang telepono, ibinaba sa mesa at naupo ng tuwid. Mula sa sandaling iyon, alam ko na ang posisyon ko ay hindi na ang dulungang saksak. Mga 10 minuto pagkatapos, muli na namang nabuksan ang pintuan. Si Ati Santos ang pumasok muna. Sa likod niya ay isang babaeng paralegal na may hawak na makapal na bag ng mga dokumento. Nakasuot si Ati Santos ng grayong suit, kalmante at malamig ang mukha. Pagkakita sa kanya, agad nagbago ang mukha ni Rodel. Hindi na siya namutla dahil sa galit o pagkahuli kundi ang pagbabago ng kulay ng mukha ang taong napagtanto na ang kanyang kalaban ay hindi na walang sandata tulad ng kanyang inakala. Si Aling Nena ay baka hindi pa naiintindihan kung sino ang dumating, ngunit si Rodel ay naiintindihan. Nakita ko na humigpit ang kanyang kapit sa upuan. Inakala niyang isang simpleng kababaihang nananatili sa tahanan lamang ang pinaka mayroon sa kanya ay magtagong pera at tiisin. Hindi niya inaasahan na mayroon akong personal na abogado na isang tawag lang ang layo. Pagkatapos may lagay ni Ati Santos ang bagnam nga dokumento sa mesa, nagsalita ako.
Dahan-dahan ngunit malinaw ang bawat salita. Ang aking pagdududa ay hindi nagsimula ngayong gabi. Nagsimula akong mag-alala nang humiling ang aking asawang litrato, ng aking ID at mga sampling pirma. Hindi ako agad gumawang kaguluhan dahil nais kong makita kung gaano sila talaga handang humakbang. Nasambit ko lang ang pangungusap na iyon, nakita kong naktaon si Junior. Agad na lumingon si Aling Nena ng matalim kay Rodel. Samantalang si Rodel ay nanatiling nakaupo ng tahimik. Ngunit ang boses ko ay tahimik lamang ang nag-abot, naintindihan ko. Binuksan ni Ate Santos ang unang folder. Sa loob nito ay isang sulat na aking pinirmahan 3 linggo na ang nakalipas. Ipinadala sa bangko kung saan ako may account, humihiling na i-block ang lahat ng corporate transaction na nagmumula sa aking ID data nang walang direktang biometric verification. Kinuhang criminal investigator at binasa ayon. Isang pahina lang, ngunit sapat na para baliktarin ang buong laro. Ibig sabihin gaano man nila nabuo ang mga kumpanya at inihanda ang pondo sa yugto ng pag-withdraw, lahat ay malalok. Binuksan ang ikalawang folder. Ang laman nito ay isang internal na abiso na ipinadala ko sa unit ng serbisyo ng business registration, humihiling ng babala kung may anumang pagsasumait ng legal na katawan na gumagamit ng aking personal na datos ng hindi maayos. Hindi ko kailangan pang akusahan ang sinuman, naglagay lamang ako ng isang susingang seguridad doon. Ang ikatlong folder ay isang berita acara sa pagitan ko at isang cybersecurity firm. Kinukumpirma na ang aking digital na identity ay nakatanggap ng espesyal na status ng proteksyon. Sa madaling salita, ang anumang pagtatangka na gamitin ang aking data para magbukas ng mataas na risgo na account ay automatikong mapupunta sa isang hiwalay na listahan ng verification. Natapos nang basahin ng criminal investigator at tumingin sa akin, nagbago ang kanyang tingin. Naintindihan ko ang tingin na iyon. Nakita na niya ang mapa ng laro. Si Rodel at ang kanyang mga kasama ay nag-isip na isang hakbang sila sa unahan. Sa katotohanan, lahat ng kanilang daan papalabas ay matagal ko nang sinarahan. Lumingon ako kay Rodel. Sa pagkakataong ito ay hindi na kailangan pang taasan ang boses. Tiningnan lamang ko ang kanyang mata ng tuwid at nagsalita ng napakadahan-dahan ngunit kasing lamig ng yelo. Sa palagay mo ay nag-ahanting ka. Sa katotohanan ay pumasok ka sa bitag na aking inihanda. Tama ba? Narinig iyon ni Junior at hindi na niya natagalan. Sumugot siya kay Rodel, nagsisikap na hawakan ang kanyang braso, naputol ang kanyang boses. Kuya, sinabi mong kung may mangyari, si Ate Maya ang tatawagin. Sinabi mong kung nasay na niya, tapos na lahat. Ang hiyaw na iyon ay tulad ng isa pang sampal na dumapo sa mukha ni Rodel sa harapan ng mapulis. Si Aling Nena nang marinig iyon ay sa wakas ay napagtanto na siya ay niloko ng kanyang sariling anak. Lumingon siya kay Rodel, sumigaw ang kanyang boses. Kayo ang gumawa, kayo ang sumagot. Bakit kinasangkot ninyo ang inyong ina? Ngunit agad akong pumigil sa mga kaguluhang ito na sumalin sa pansin ko. Humakbang ako pasulong at nakdagdag ng panghuling suntok. At hindi lamang mula nung isang linggo maingat ko ring hiniling sa restaurant na ito na kung may VIP na transaksyon sa aking pangalan na wala sa takdang oras ng reservasyon, dapat nilang i-save ang CCTV recording at agad iulat sa manager. Naging tahimik ang buong silid. Lumaban si Ate Christy mula sa malapit sa pintuan upang kumpirmahin na totoo iyon. Ibig sabihin, bago pa man ako humakbang papunta sa hapunang ito, diam-diam ko nang itinayo ang huling linyang depensa. Hindi dahil tiyak ko kung ano ang eksaktong gagawin nila kundi dahil naiintindihan ko na ang isang bagay. Sa sandaling magsimulang humiram ang pamilya ng aking asawa ng aking pangalan at dokumento, ang gusto nila ay hindi titigil sa isang beses na hapunan. Ang nakakagulat na bagay sa gabing ito ay hindi lamang ang katotohanang niloko nila ako kundi na nang sabik nilang isipin na sila ay nangangaso ngang madaling inangkop. Sila ay tahimik na nakaiyak ng tali sa kanilang sariling lig isa-isa.
At mula sa sandaling iyon, hindi na ako ang pinapigilan, ako ang may hawa sa dulo ng tali. Pagkatapos ko matapusin ang pangungusap na iyon, ang matinding katahimikan sa VIP na silid ay biglang sumabog, hindi sa isang sigaw, kundi sa makakasabay na tunok ng maupuang itinulak ng marahas. Ang pag-ungol ni Aling Nena, pagtungayaw ni Junior, at hiyaw na pagkabiho ni Rodel. Sa loob ng ilang segundo, ang pamilyang palaging nagpapanatiling mayos na imahe ay naging isang grupo ng taong nagtatapak-tapakan sa isa't isa para makahanap ng paraan palabas. Si Junior ang unang sumabog. Marahil mula simula ay umaasa lamang siya kay Rodel, nag-isip na tiyak may paraan palabas ang kanyang kuya. Ngunit nang marinig na sinara ko na ang lahat ng daan, parang naguluhan siya. Itinuturo ng tuwid ang mukha ni Rodel. Naputol ang boses niya sa panik. Kuya, sinabi mo kung may mangyari, si Ate Maya ang tatawagin ng pulis. Kuya, sinabi mong nasa pangalan niya ang mga dokumento. Tayo ay ligtas sa labas. Bakit ngayon ganito? Binaliktad ng pangungusap na iyon ang lahat. Mula sa simula, ang piyon na inihanda para isakripisyo ay ako, lumingon si Rodel. Namula ang kanyang mukha sa galit at takot. Hindi siya nakontra sa pamamagitan ng mga salita direkta. Niyang sinampal ang mukha ni Junior nang napakalakas hanggang ang plak ay naksalamin sa buong malamig na silid. Natumba si Junior, namumukto na ang sulok ng kanyang labi. Umungal si Rodel. Tumahimik ka, kung hindi ka masyadong masakim, wala sanang mangyayari. Hindi lamang sa mukha ni Junior na nampak ang sampal na iyon, winasak din nito ang maskara ng pagpapatawad na sinisikap nilang pangalagaan. Nag-iyak ng palala si Aling Nena. Sinugot niya si Rodel, hindi na katulad ng isang biyanang babae na ang hilig ay mangaral sa akin, nagiging ganap na panikang babae. Hinampas niya ang dibdib ng kanyang anak habang iniyak at inungal. Sinira mo ang iyong kapatid, ang inyong ama, ang inyong ina, winasak mo ang pamilyang ito. Sinabi ko sa iyong kumitang tama, hindi tumawag ng pulisya na harapan natin. Narinig ko iyon at ngumiti ako ng malamig. Kahit ngayon na halos masira ang pamilya niya, sa kanyang isipan ay wala pa rin ang tama o mali. Ang mahalaga sa kanya ay pera at takot na mawala ang pera. Si Mang Ernesto na dati ay tahimik na inaasahang hindi maabot sa huli ay napagtanto na mali ang kanyang kalkulasyon. Inulit ng mga ahente ang CCTV recording ng lobby, tumigil ng eksakto nang tumanggap siya ng envelope at nagbigay ng code. Ang larawang iyon ay malinaw na nakatalang nagpapatigas ng kanyang likod. Maikli ang tanong ng ahente, kayo po ito, tama? Nilunok ni Mang Ernesto ang kanyang laway, nagsisikap pa rin kumalong sa kanyang lumang dignidad. Ako ay sumusunod lamang sa sinabi ng anak ko. Kung sino-sinong gamit na binibigay ko. Hindi ko alam ang laman, agad akong sumingit, hindi siya binibigyan ng panahon para bumuo ng ibang kasinungalingan. Susunod hanggang sa tumanggap ng envelope at nakpulong ng kuryente sa lobby, ngunit sinasabing hindi alam. Palagay ba ni tatay ay bata pa ang pulis? Isinara niya ang bibig niya. Ang lalaking dating madalas magsermon sa akin tungkol sa kaugalian ng isang manugang ay ngayon ay nakayuko lamang tulad ng isang mandurukot na mahuli. Ngunit ang pinakamatinding hampas ay naghihintay pa. Binuksan ni Ate Santos ang isa pang dokumento mula sa USB. Iyon ay isang talahanayan ng paghahati ng kita. Napakalinaw na kasulat. Rodel 45%, Mang Ernesto 20%, Junior 20%, initial na 10%, bayad sa tagapamagitan 5%. Pagkakita sa inisyal na A na iyon, natulala si Aling Nena, lahat sa silid ay alam kung sino ang A. Agad siyang nakpabulaan ng matinis, hindi ko alam iyon, hindi ko alam ang anumang bagay. Sila ang gumawa, sila ang nakaalam. Bago pa man ako makapagsalita, si Junior habang pinupunasan ang dugo, sa kanyang labi natawa ng tulad ng isang taong nawalan ng ulirat. Ang nanay ay hindi alam. Ngunit ang nanay mismo ang nagsabi na dapat mabilis bago Semana Santa para susunod na taon ay maari na tayong magrenovat ng bahay. Ang nanay ay hindi alam, ngunit ang nanay ay naktanong, ligtas ba ang parte ko?
Ngayon nagsasabi na nagtanggi, papaano maging malinis. Ang pangungusap na iyon ay tulad ng mabibigat na martilyo na humampas sa silid. Ang huling patong ng pagkukunwari ay napunit na. Mula sa sandaling iyon, wala sa kanila ang kayang magtago pa sa likod ng papel na hindi alam. Bawat isa ay may bahagi, bawat isa ay may maskara, at lahat ay pinagsamangang isang bagay kasakiman. Inagaw ni Aling Nena ang buho ni Junior, pinalala ang pag-alimura, itinaboy ni Junior ang kamay ng kanyang ina at pinaalis na rin siya. Sumigaw si Mang Ernesto na tahimik na ang lahat, ngunit maputol na ang kanyang boses at nakatayo ng tuwid pa si Rodel sa gitnang kaguluhang iyon. Pati siya ay nalituhan kung sino ang dapat pigilan muna. Ang pamilyang napakamakakasama para akuhin ako ngayon sila na mismo ang pinakaunang nakakagatan ng nabunyag ang kanilang maskara, at ako natahimik lamang akong nanonood ng bawat maskara na nahuhulog. Kakatwa nun na wala na akong naramdamang sakit. Ang pinakamatinding sakit ay nang mapagtanto na ang taong tinawag mong asawa ay hindi mo kailanman itinuring na pamilya. Pagkatapos nun, ang nananatili lamang ay hubad na katotohanan. At kapag nabunyag na ang katotohanan, pati ang luha ay naging walang saysay. Pagkatapos ng gaganap na walang tigil na batubalani, ang VIP na silid ay hindi na mukhang lugar ng pagdiriwang ng bisperas ng Pasko ng pagkabuhay. Sa mesa ay may bill pa ring adan 112,000 sa pagitan ng mga maruming plato. Sa tabi nito ay may leather bag, USB, tumpok ngam nga pekeng dokumento, at mga titig na nagtatakot sa isa't isang ng pamilya ng asawa. Nagsimula ng gumawang berita acara ang mga pulis, isa-isang nisasalan ang mga ebidensya. Ngunit alam ko na kung ang kwento ay titigil lamang sa kanilang pag-aresto para sa investigasyon, hindi pa sapat iyon, hindi sapat para sa lahat ng aking napagdaanan. Hindi sapat para sa paraan nilang gustong gamitin ako bilang kalasag. Lumingon ako kay Rodel, nagsisikap pa rin siyang lumaban, pinagsisikapang panatilihin ang natitirang dangal. Eksakto ang ugaling iyon ang nagpapakatawa sa akin. Kinuha ko ang aking bag, inilabas ang tumpok ng mga papel na inihanda ko at ibinagsak ito sa harapan ng kanyang mukha. Ang pinakauna sa itaas ay isang sulat ng pagpapawalang bisa ng kasal na may aking pirma. Sa ilalim nito ay isang tumpok ng kopya ng mga bank statement, patunay ng pagmamayari ng asset at patunay ng mga transfer na lihim ko ng tinipon sa loob ng higit sa 2 taon. Natanga si Rodel. Mabilis niyang binuksan ang ilang unang pahina at tumingin sa itaas, namula ang kanyang mamata. Hindi na ako nahintay na magtanong siya. Tiningnan ko ang kanyang mukha ng tuwid, malamig ang aking boses. Sa palagay mo ay nag-asawa kang malinis na pangalan para gamitin bilang kalasag. Ngunit hindi mo alam na mula nang magsimula akong maginala sa iyo, sinundan ko na ang lahat ng daluyan ng pra sa bahay na ito. Ang pangungusap na iyon ay nakpalingon kay Aling Nena na nakatayo pa rin sa sahig. Agad na naktutok ang kanyang mamata sa tumpok ng mapapel. Nakpatuloy ako. Ang apartment na tinitirahan natin, ang sasakyang ginagamit mo para magpakita sa mga kliyente at ang ipon na palagi mong ipinagmamalaki sa kapitbahay, karamihan nito ay nagmula sa aking personal na account o sa tulong ng aking pamilya. Bawat piso ay may patunay ng transfer, may tala, hindi maaring itanggi. Natanga si Rodel, nataranta. Hindi posible, ikaw. Hindi ka makakagawang ganon. Ngumiti ako ng bahagya, ngiti na hindi na mapait, malamig lamang at mapanghamak. Dahil nabubuhay ako ng matapat, bawat sentimo na aking nagastos ay may bakas nito, hindi tulad sa inyo na nag-iisip na sa pagsasabi ng salitang pamilya. Lahat ng bakas ay mabubura. Humakbang si Ati Santos ng isang hakbang pasulong, inilagay ang isa pang bundle ng mga dokumento. Mula kahapon ng hapon, nakpadala na kami nga emergency na kahilingan sa bangko at sa register ng mga ari-arian para pansamantalang i-freeze ang lahat ng transaksyon ng asset sa pangalan ni Ginoong Rodel Reyes. Ibig sabihin, simula ngayon ay hindi ka na makakapagbenta, makakapaglipat, o makakakapit sa kahit anong asset na kasalukuyang inaimbestiga. Naging tahimik ang buong silid.
Si Aling Nena ang unang hindi natagalan, lumuhod siya patungo kay Rodel, naputol ang boses niya. Sinabi mo na sa atin, ang bahay at sasakyan. Sinabi mong si Maya ay bahala lang sa gastos sa bahay. Hindi sumagot ni Rodel sa kanyang ina. Yumuko siya, nagkumubot ang mahigpit ang kapit ng makamay sa mesa hanggang namutla. Ang katahimikan niya ay isang pag-amin. Ngunit hindi pa ako tapos. May sugat na hindi maring pagalingin ng isang hiwa. Tumingin ulit ako kay Rodel. Sa tingin mo ay matalino kang nagtatago. Ngunit ang pangalawang telepono na nakaimbak mo sa likod ng kotse na pinasasalok mo lamang sa hating gabi, matagal ko na itong nalalaman. Nang marinig iyon, umangat siya. Sa sandaling iyon ay naintindihan ko na tinamaan ko ang kanyang pinakamahinang punto. Nagpatuloy ako. Ang maliliit na transfer para sa mga gumagawa ng mga pekeng dokumento, lahat ng ito ay aking nakopya. Sa akala mo ba na sa paghahati nito sa maliliit na halaga, nababago na ang bakas? Hindi. Ang investigador na narinig iyon ay agad na lumingon. Ma'am, may bibigay po ba ninyo ang data na iyon? Tumango ako. Ipinapakita ni Ati Santos ang kopya sa kanyang telepono. Ang kalagayan ay lalo pang naging mabigat. Agad na nag-utos ang pulisya na i-confiscate ang lahat ng kaugnay na electronic device. Nahulog si Rodel sa kanyang upuan nang lumay ang buong katawan. Sa sandaling iyon nakita ang tunay na pagkakakilanlan niya, hindi ang tusong mastermind na may malisya, kundi isang sakim at duwag na lalaki. Lumapit ako sa kanya, bumubulong ng mababa, ngunit ang bawat salita ay natutuslok. Hindi lamang nawala mo ang iyong asawa, nawala mo ang malinis na maskara na ginamit mo para linlangin ang lahat sa paligid mo sa lahat ng panahon. Hindi kayang itaas ni Rodel ang kanyang ulo. Eksakto sa sandaling iyon ay narinig ang tunog ng mga posas. Si Rodel ay naaresto sa lugar, si Junior ay ginabayan sa isang tabi, namutla ang kanyang mukha. Pinilit si Mang Ernesto na pumirma sa berita acara. Nanginginig ang kanyang kamay hanggang pinaliko ang kanyang sulat. At si Aling Nena, ang babae na minsan ay palagi akong nangangaral, ngayon ay nakaupo nang nanghihina sa sahig. Walang laman ang kanyang tingin. Ang silit na naging bitag na inihanda nila para sa akin ay naging lugar kung saan sila mismo ang nabitag sa loob. At ako, ang taong inihanda nila bilang kalasag sa huli, ay naging ang nag-isang nakatayo ng tuwid sa gitna ng maguho. 3 buwan pagkatapos ng gabing iyon ng bisperas ng Pasko ng pagkabuhay, lahat ay umabot sa katapusan. Ang kaso ay lumago at naging multilayered na investigasyon, pamemekeng dokumento, pagnanakaw ng data, pagtatayo ng mga pekeng kumpanya, hanggang sa pinaghihinalaang money laundering na organisado. Si Rodel ang naging pangunahing suspek. Si Junior at si Mang Ernesto ay sangkot bilang mga tagapatupad. Si Aling Nena, kahit na hindi siya ang nagplano, ay hindi makakaligtas dahil napatunayan na nakaalam siya at tumanggap ng bahagi ng gakitang krimen. Ang apartment namin ay ni-seal, ang sasakyan ay kumpiskado, ang ipon ay ni-freeze, ang pamilya na dating palaging nagpapatulin ng sarili ay bumaksak sa lupa. Ang mga kamag-anakang dati ay dumadayo ngayon ay lumayo na. Narinig ko na sa palengke ay nagbubulong ang matao, sabi nilang marangyang pamilya, pala ay linlang nila ang sarili nilang manugang. Sa pagdinig, nanahimik lamang ako. Wala na akong kailangan pang dumalo sa mga pagdinig, ibinigay ko na ang lahat kay Ati Santos. Hindi dahil sa takot kundi dahil wala na akong pangangailangan sa silit na iyon. Ang pintuan na naksara ay hindi na kailangang kalabitin pa. Isang hapon, bumalik ako sa bahay para kuhanin ang manatirang gamit. Natakpuan ko ang damit na suot ko ng gabing iyon. Sa pagdampi nito, parang humipo ako ng ibang bersyon ng aking sarili. Isang babae na naniniwala pa rin na ang kabutihan ay tutumbasan kabutihan. Tiniklupin ko ang damit at inilagay sa kahon. Hindi bilang alaala kundi bilang paalala na minsan ay dumaan ako sa panahon na iyon at matagumpay akong nakalusot. Tinanggal ko na rin ang pagtatago ng aking pagkakakilanlan, bumalik sa buhay na talagang sa akin. Isang gabi, nakatanggap akong mensahe mula kay Aling Nena. Payagan mo sana akong makita ka ng isang beses lamang. Matagal kong tiningnan ang mensaheng iyon. Marahil magagatwa ako ngunit hindi.
Binura ko ang mensahe ng walang galit, walang damdamin ng tagumpay. Naintindihan ko lamang na may mga tao na hindi nakarapat-dapat tumanggap ng kahit anong bagay mula sa akin, kahit isang salita pa man. Pagkatapos ngang lahat, ang nananatiling hindi pagsakit ay hindi ang kasiyahan ng paghihiganti kundi isang malalim na pag-unawa. Ang pinakamakakatakot na bagay sa mundong ito ay hindi ang pagkalugi ng pera o ari-arian. Ang pinakamakakatakot ay ang matulog sa tabi ng isang tao, tawagan siyang asawa, pagkatapos ay isang araw matuklas na sa kanyang mamata, isang blankong papel ka lamang para isulat niya ang kanyang makasalanan. Ang pamilya ng aking asawa inakala nilang ako ay kanilang pitaka, kalasag at piyon. Sa huli ay nawala ang lahat sa kanila dahil sa kanilang sariling kasakiman. At ako pagkatapos na gabing halos ilubok sa akin ang nagawa ko ay hindi lamang ang pag-ingat ng aking mga aset o mabuting pangalan kundi ang karapatang magpatuloy sa buhay ng malinis, nang hindi na kailangang yumukot, nang hindi na kailangang tiisin ang sakit, at nang hindi na kailangang matulog sa tabi ang kataksilan kahit isang gabi pa.